Dahil sa pagnanais na tumira sa tahimik na lugar, binili ni Benji ang isang murang bahay sa Siquijor. Malaki ang bahay. Merong 2 palapag. Kasyang-kasya ang kanilang buong pamilya. Makakapamuhay na sana sila ng tahimik, pero ang hindi nila alam, ang kinatitirikan pala ng kanilang bahay ay malapit sa libingan ng mga aswang. Wala silang kamalay-malay na darating ang gabi ng lagim sa kanilang pamilya. Muling babangon ng mga aswang na kung tawagin ay amalanhig. Ang mga aswang na muling bumangon mula sa matagal na pagkakahimlay. Malalagay sa panganib ang kanilang pamilya. Mabuti na lamang ay isang amaso ng babae ang darating para tulungan sila. Ang babaeng ito ay ipinanganak para tugisin ng mga aswang, partikular ang mga amalanhig. Sa pagdating ng babae sa kanilang buhay, magkakaroon sila ng pag-asa sa buhay, pero hindi magiging madali ang kapayapaan para sa kanila. Dahil isang namumukod-tanging aswang ang makakaharap ng babae na siyang maglalagay sa kanila sa katiyakang panganib. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanila? Kayanin pa kaya silang protektahan ng dalaga? O baka sama-sama na rin silang mamamatay sa lupain ng mga aswang? Matapos ang mahabang biyahe ay nakarating na rin ang magpamilya sa probinsya ng Siquijor. Nang maibaba na ang sasakyan at mga gamit nila mula sa barko, tila nakahinga na rin ng maluwag ang binatang si Nathan. Takot na takot kasi siyang sumakay sa barko. Pero wala naman itong magawa dahil yun lang ang pwedeng masakyan nila para madala ang lahat ng kanilang gamit. Nandito na ang lahat ng gamit natin. Hindi naman yan kakasya sa van lahat. Paano natin dadalhin ng mga yan? Ang kulit mo, Josie. Sinabi ko naman sa iyong meron akong kakilala rito na tutulong sa ating mag-akot. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Kanina ka pa paulit-ulit eh. Nakalimutan ko lang naman kasi mabuti nang nakakasigurado tayo. Nasa pier na sila nung gabing yon. Hinihintay na lamang nila ang nakausap ni Mang Ronald na tutulong sa kanila. Dahil may ilang minuto pa naman ang biyahe ng mga yon. Naisipan na muna ng 3 magkakapatid na kumain na muna sa malapit na kainan doon. Kuya Nathan, ayos ka lang ba? Pulang-pula mukha mo oh. Nangyari sa'yo? Tatanungin mo pa ng ganyan, alam mo namang hindi sanay sa barko yan. Wala ka talagang galang eh, no? Nagtatanong lang naman eh. Masama ba yun? Buti pa, umorder ka na lang. Kapag ako napikon sa'yo, baka sapakin kita bigla dyan. Oo, huwag kayong mag-away dito. Baka nakakalimutan nyo, hindi na to Maynila ah. Siquijor na to. Ano naman, kahit makarating pa kami sa Mars, kung gusto kong sapakin ang mukha nito, gagawin ko. Bumili ka na, bilisan mo. Naiirita ako sa mukha mo. Oo na, ang pikon mo naman. Tumayo na lamang si Owen at lumapit sa counter. Sila na lamang ang bukod-tanging customer sa malaking kantin na yon. Kaya naman agad din naman silang nakakuha ng kakainin nila. Bilisan nyo kumain ha. Nagbabantay sila papa at mama doon. Alam niyo ba ang chismis? Chismis na naman. Palalaki mong tao, hilig mo sa ganyan. Ay, hindi pala to chismis. Ang tawag pala rito ay Churi. Churi ng ano? Churi raw sa... May aswang. Ikaw talaga. Buwan ka na naman siguro no. Nakarinig na naman siguro ng mga kwento galing sa mga kaklase niyang weirdo. Weirdo with glasses na walang ibang ginagawa kundi mag-aral lang. Hindi ko naman sinabi na totoo mga yun. Sasabihin ko lang naman kung ano yung mga nasagap ko sa social media. Hindi naman kasi lahat ng nababasa mo totoo. Matuto ka rin piliin yung mga kung anong paniniwalaan mo. Napakawalang kwenta ng pinag-share mo sa amin. Nanahimik na lamang ang binatang si Owen. Nang matapos na silang kumain, ay binalikan na rin nila ang mga magulang nila. Hindi rin nagtagal, dumating na rin ang kakilala ng kanyang ama na si Berto.
May dalang malaking truck yun na siyang hahakot ng mga gamit nila. Kaya naman hindi na nila kinailangan pang magsakay ng kahit na anong gamit nila sa van. Ay, salamat at nakalis na rin sa mabawong, Pierre. Kung makasabi to ng mabaho mas mabaho pa nga school ninyo kapag umuulan. Amoy hasang ng isda na nabubulok. Ay, manahimik na kayo. Puro na lang kayo bangayan. Hambalusi ko kayo nitong hawak ko Pa, for good na ba tayo rito? Sigurado na kayo sa desisyon ninyo? Sandali pang lumingon si Nathan habang nagmamaneho. Agad namang sumagot sa kanya ang iritadong tinig. Isa ka pa. Paulit-ulit ka rin. Sinabi ko nang bago tayo umalis, dito na tayo titira, di ba? Iiwanan natin ang Maynila. Bakit ba tayo titira doon nandun lahat ng kamag-anak nating hinihila tayo pababa? Bakit ba kasi hindi na lang natin sila palagan? Kaya lang naman sila ganun sa atin kasi masyado tayong mabait sa kanila Palagan? Tapos ano? Lalaki lang lalo ang gulo. Tapos maapektuhan tayong lahat. Lalo na itong kapatid ninyong nag-aaral pa. Hayaan na lang natin sila. Tayong iiwas at bahala na sila sa buhay nila. Basta tayo mamumuhay tayo ng tahimik. Tama naman ang sinasabi ng ama ninyo. Hanggat kayang umiwas sa gulo. Isa pa, hindi naman tayo kagaya nila. Hindi tayo palaaway. Pinalaki namin kayo ng mabubuting bata. Kaya hindi natin kailangan bumaba sa level nila. Basta ako, ayos na ako dito. Ang problema ko lang, hindi ako mag-aaral sa pasukan. Meron na kami nakita ng papa nyo na universidad sa social media. Malapit lang yun sa Pierre. Yung negosyo naman natin, anong gagawin natin? Di magsisimula tayo ulit, ganun lang naman kasimple. Yabang mo. Anong ganun kasimple? Buti sana kung ang galing mong magpatakbo ng negosyo Buti pa itong si Joren. Kahit papaano, natutulungan akong tumaas ang sales. Ronald naman, umayos ka nga sa sinasabi mo. Ibangga ko tong van na to makita nyo. Hindi na lamang nagsalita ang lalaking si Nathan kahit na masama ang kanyang loob. Sa kanilang magkakapatid kasi, siya lang ang bukod tanging pinag-iinitan ng kanyang ama. Palibasa, hindi talaga niya magawang makatulong sa negosyo. Lahat kasi ng sinisimulan niyang negosyo noong nasa Binondo pa sila ay nalulugi rin. Kaya ang ginagawa na lamang niya, tumutulong-tulong na lang siya sa pagde-deliver ng mga produkto nila. Nagtitinda sila ng gara-garapong aligi ng alimango. Yun na ang nagsisilbi nilang pinagkukunan ng ikabubuhay. Sa tagal na ng negosyo nilang yon, ay nakapagtapos si Nathan at Joren ng kolehiyo. Ngayong nasa Sikihor na sila, panibagong estratehiya na naman ang gagawin ni Mang Ronald. Dakong 10:00 na ng gabi nang marating na nila ang lugar na kinatitirikan na kanilang bahay. Sobrang nanibago ang tatlong binata. Nasanay kasi silang tabi-tabi ang bahay sa Maynila. Pero sobrang malayo yon sa dinatnan nila. Ang bahay lang nila ang bukod tanging nakatirik doon. Wala silang ibang bahay na makikita roon. Maayos naman ang bahay. Naka-finish na rin ang pader. Nakapintura na rin at talaga namang titirhan na lang. Nabili ito ni Mang Ronald sa murang halaga kasama na ang lupa. Ang may-ari daw kasi noon ay namatay habang nasa Amerika. Maraming salamat, Ronnie. Pasensya ka na ha. Dagdagan ko na lang ang bayad ko sa iyo kapag napasyal ako sa inyo. Tumango lang ang lalaking may-ari ng truck. Matapos kumaway ay umalis na rin yun. Si Papa talaga. Binarat mo pa yung tao ang dami-dami ng gamit natin. Kapag negosyante ka, kailangan marunong ka ng ganon. Sus, buraot at barat ka lang talaga. O sige na, buhatin niyo yung mga gamit natin papasok. Sa sala na lang muna ilagay yung mga yan. Kami ng papa mo magpapahinga na muna. Sus, maglalabing-labing lang kayo Tumigil ka nga sa sinasabi mo. Kita mo ang tatanda na namin. Hindi na nga tumitigas ang oops,
Tama na, iba na yan. Binuhat na lamang nila ang kanilang mga gamit. Medyo nangihina pa si Nathan nung mga sandaling yon. Ramdam pa rin kasi nila ang pagkahilo dahil sa sobrang haba na kanilang binyahe. Mag-aalas 12 na nang maayos na nila ang kanilang mga gamit. Naiakyat na rin nila lahat sa kada silid. Lilinisin na lang nila yon. Kinabukasan, habang nagbibihis si Nathan sa kanyang silid, sumilip sa kanya ang sinundan niyang kapatid na si Joren. Kuya, okay ka lang? Ha? Bakit? Tungkol dun sa mga sinabi ni Papa kanina. Okay lang naman ako. Hindi ko kailangan mag-alala. Sorry kasi lagi ka na lang nadadamay. Sus, para kang timang. Kasi lagi ka na lang kinukumpara sa akin ni Papa. Nagigilty kaya ako. Hindi mo naman kasalanan na talagang mas magaling ka kaysa sa akin, no? Alam mo rin naman di ba nung una pa lang, wala akong interes sa pagninegosyo. Tumutulong lang ako sa inyo kasi kailangan. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Hindi, bakit naman? Kahit na minsan? Hindi nga, kulit. Salamat sa pangunawa mo, kuya. Wala yun. Dapat nga ako magpasalamat sa iyo eh. Kasi kahit minsan nasusungitan kita, you're still asking me if okay lang ako. Siyempre naman, kuya ka namin Siya nga pala, bukas ng umaga, puntahan agad natin yung pwesto na pagtatayuan ng factory natin ha. Kasi sa makalawa, darating na rin naman yung mga machine. Sabi ni Papa lumang warehouse daw yun. So, kaunting kalikot na lang siguro yun. Okay, good yun. Lumabas na muna ng silid niya si Joren. Kahit na papaano ay gumaan na ang kanyang pakiramdam. Si Joren kasi talaga ang pinaka-close niya kaysa kay Owen. Madalas siyang makasundo si Joren sa maraming bagay. Napapangiti na lang siya dahil alam niyang may nakakaintindi rin pala sa kanya. Si Joren ang nagiging sandalan niya kapag lagi siyang dinadaon ng sarili niyang ama. Maya-maya lang, minabuti na lamang ni Nathan na matulog na. Hanggang sa mga sandaling yun kasi ay nahihilo pa rin siya. Nang mahiga siya, ay hindi na niya namalayang unti-unti na pala siyang nakatulog. Nakalimutan niya pang isarado ang bintana, kaya dakong 3:00 ng madaling araw ay nagising siya dahil sa lamig. Ginaw, utik. Isinara niya ang bintana. Ang kaso, hindi na siya inaantok. Naisipan na lamang niyang tumungo sa baba. Pumunta siya sa kusina. Pagbukas niya ng ref, wala pa itong kalaman-laman maliban na lamang sa tubig. Naganap na lamang siya ng kape at saka nag-init ng tubig. Habang tulala sa takure, sa hindi malamang dahilan ay parang may narinig si Nathan na parang humihiyaw. Mahina lang ang naririnig niya, kaya nasisiguro niyang medyo malayo yon sa kanila. Ang hiyaw na yon ay parang tinig ng isang taong tila nahihirapan. Pero nakakatakot din ang dating nito para sa binata. Ha? Ano kaya yun? Narinig mo rin? Ay, tarantado! Ay, nagulat ka ba? Mukha bang hindi? Bigla-bigla ka na lang magsasalita dyan. Bakit gising ka pa? Kanina ko pa kasi naririnig yung parang hiyaw na yun Tingin mo, tao yun? Hindi ko nga alam Ngayon ko lang narinig. Alam mo yung hiyaw na parang nangihingi ng tulong? Ganun yung naririnig ko. Baka lasing lang siguro yung naririnig natin. Lasing? Wala nga tayong nakikitang bahay na malapit sa atin Ewan ko. Yaman mo na. Papapagod din yan. Oh, gusto mo ng kape? Oo, sabay mo na ako. Tumambay ang dalawa sa tapat ng bahay nila kung saan nakaparada rin ang kanilang van. Maya-maya lang din naman ay tumigil na ang naririnig nilang hiyaw. Kaya naman hindi na rin nila masyadong inintindi at binigyan ng kakaibang kahulugan yon. Nang sumapit na ang kinaumagahan,
Sakay ng van ay lumarga si Nathan at Jored. Hindi naman kalayuan ng factory mula sa bahay nila. Pero dahil tamad na tamad silang maglakad, ginamit na lang nila ang sasakyan. Pagdating nila roon, meron silang inabutang matandang lalaki na nagtatabas ng mga ligaw na damo. May kasama itong batang lalaki na sa pagkakatingin nila ay nasa 10 taong gulang pa lang. Mawalang galang na po, pero sino kayo? Kayo ba ang nakabili ng warehouse na ito? Opo, kami nga po. Kayo, sino po kayo? Ako yung kapatid ng dating may-ari ng warehouse na ito. Nandito lang naman kami para tanggalin yung mga ligaw na damo. Bilin kasi sa akin ng kapatid ko bago siya namatay linisin ang paligid ng warehouse para kapag gagamitin nyo na maganda na. Si Mang Eloy po namatay na? Nung nakaraan buwan lang kausap lang siya ng tatay namin Bago ito ay binenta ng kapatid ko sa inyo. May sakit na siya. Yung perang kinita niya rito, ginamit niya sa pagpapagamot. Pero wala rin namang nangyari. Hindi rin niya kinaya. Ganun po ba? Nakikiramay po kami. Ano pong pangalan ninyo? Ako si Pedring. Ito naman kasama ko yung apo ko, si Yang Yang. Magandang umaga po sa inyong dalawa mga kuya. Magandang umaga rin sa iyo, Yang Yang. Ang bait mo naman. Tinutulungan mo ang lolo mo. Mang Pedring, hindi nyo na siguro kailangan gawin yan. Kasi hindi naman kasama yan sa binayaran namin Kami na lang po magkakapatid ang tatabas sa mga damo. Kaya nga po, mapapagod po kayo niyan Nako, ayos lang naman. Ginagawa ko ito kasi ito ang huling hiling ng aking kapatid sa akin. Baka multuin ako doon kapag hindi ko ginawa. Sige, ganito na lang po. Pagkatapos naming i-check ang loob, tutulungan po namin kayo. Kayo ang bahala. Pero maraming salamat kung ganon. Nginitian nila ang maglolo at saka dumiretso na rin sila papasok ng warehouse. May kalakihan ng warehouse na yon pero mahahalatang lumang-luma na. May ilang parte na rin kasi ng haligi na kinakalawang na. Nilibot nila ang warehouse. Inalam nila kung saan magandang ilagay ang mga makina na darating para sa paggawa ng produkto nila. Makalipas lang ang ilang sandali ay binalikan na rin nila ang maglolo. Tinulungan nilang magtabas ng damo. Kakaunti na lang naman ang mga ligaw na damo kaya halos 1 oras lang din nilang tinanggal. Diyos ko, meron pa talagang pang-almusal. Maraming salamat. Dapat lang naman po. Kung tutusin kami na dapat ang gumagawa ng pagtatabas Pero tinulungan nyo kami. Siguro sobrang mahal po ninyo yung kapatid ninyo. Sobrang mahal? Ay oo, sobra-sobra. Siya ang sandalan ko mula binata pa ako. Parang kagaya ninyo. Nakikita ko ang sarili namin sa inyong dalawa. Huhulaan ko, malapit kayong dalawa sa isa't isa, no? Opo, ang galing niyo pong manghula Marunong kasi akong bumasa ng mga kilos. Nakikita ko kasi na parang close na close kaya. Mang Pedring, maiba lang po tayo po. Tagasan po ba kayo rito? Wala po kasi kaming nakikita ang kabahayan rito Ay, meron namang kabahayan dito. Itong likuran ng warehouse kapag dinaretso niya, may makikita kayong lumang tulay. Tawid kayo ron. Tapos kaliwa. May mga bahay na roon. Pero kakaunti lang din. May supply naman ng kuryente dito sa atin kahit na liblib kaya maliwanag ang mga daan sa gabi. Natanong ko lang po para po kapag may mga gusto kaming itanong, gaya na lang ng saan makakabili ng kung ano-ano, kayo na lang po ang pagtatanungan namin. Wala naman problema. Kung ayos nga lang sa inyo sumama kayo sa amin ngayon sa bahay
Pakakainin ko kayo ng masarap na tinola. Hindi na po. Magluluto na rin kasi maya-maya si mama ng pagkain namin. Baka magtampo kung uuwi kaming busog. Sa susunod na lang po, sigurado yan. Kung sa bagay, alam naman natin ang mga nanay, maramdamin ang mga yan. May tanong pa po nga pala ako. Bigla ko lang pong naalala eh. Ano ba yun, iho? Meron po ba kayong narinig kagabi na humihiyaw? Parang taong nahihirapan eh. Sa sinabing yun ni Joren, natahimik sandali ang matandang si Pedring. Siniko naman ni Nathan si Joren para sawayin. Para kasi kay Nathan, hindi yun ang tamang pagkakataon para pag-usapan ng mga ganoong bagay. Nako, pasensya na po kayo ha. Ito kasing utol ko minsan wala sa hulog eh. Kapag may naririnig kayong ganon, o mga tunog na hindi pangkaraniwan, huwag na lamang kayong lalabas ng bahay. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagtindigan ang balahibo ng dalawa. Kahit itago nila, makikita ang kaba sa kanilang muka. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi naman natin alam kung ano ang nasa paligid natin, hindi ba? Kaya tayo na lang ang iiwas. O paano? Kailangan na namin bumalik sa amin. Maraming salamat ulit sa inyo at sa pagkain, ha? Sige po. Maraming salamat din po. Inilalayan na ng batang si Yang Yang ang matanda. Naglakad na rin ang mga yon paalis. Sa puntong yon, parehong napaisip ang magkapatid sa sinabi ni Mang Pedring. Hindi nila maintindihan kung ano ang nais nitong tumbukin. Pero hindi nila maiwasang hindi kabahan. Baka naman tinatakot lang tayo ni Mang Pedring kasi bago tayo. Akala niya siguro gala tayo ng gala kaya ayun. Pwede rin naman na kaya niya sinabi yon. Para magpirmi tayo sa bahay kapag gabi. Mismo! Hayaan mo na nga. Sundin na lang natin yung sinasabi niya kasi siya naman ang taga rito eh. Matapos ang kanilang usapan ay bumalik na lang ang dalawa sa van. Pagbalik nila sa bahay nila, galit na naman kay Nathan ang kanyang ama. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan ay sumalubong na kagad ito sa gate. Hindi ka talaga nag-iisip kahit kailan no? Alam mo nang gagamitin ko ang sasakyan kasi may kakausapin akong investor sa bayan. Dinala niyo pa talaga yung sasakyan. Pa, pinunta namin yung warehouse. Diyos ko! Pwede niyong lakarin Sumakay pa kayo. Ang tatamad niyo naman. Ikaw ang kuya. Dapat ikaw ang may common sense. Kahit kailan talaga di ka maasahan. Akin na kayo susi. Alis na ako. Pambihira. Late na ako Napapailing na lamang si Nathan ng mga sandaling yon. Kahit na nararamdaman na naman niya ang inis para sa kanyang ama, ay hinayaan na lamang niya. Pero hindi niya talaga maintindihan kung bakit parang lagi na lang mainit ang ulo nito. Kahit na wala naman siyang kapalpakan, lagi itong iritado sa kanya. Tinapik na lamang siya ni Joren sa balikat. Pumasok sila sa loob ng bahay at naupo sa sofa. Nung araw na yon, buong maghapon nang sira ang araw ni Nathan. Hindi niya magawang ngumiti. Ayaw na rin niyang magsalita dahil baka makahanap na naman ng pagkakataon ng kanyang ama para magalit sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw. Maayos na rin ang warehouse. Naroon na rin ang mga makina at gumagana lahat. Malinis na rin ang loob. Ang kulang na lang para makapagsimula ng operasyon ay ang mga tao. Pero ilang araw na silang naghahanap ng mga trabahador, pero kahit ni isa ay walang may gustong mag-apply. Kahit taasan pa nila ang pasahod, walang pumapatos. Hindi malaman ni Mang Ronald kung ano ba talaga ang problema, kaya lalo na naman itong naiirita. Lumabas na lang ng bahay si Nathan para hindi siya mapag-initan. Habang nakasandal sa van habang naninigarilyo, nakita niyang napadaan si Mang Pedring. May dala-dala itong mga saging na nakasako. Joren!
Nathan po, si Jordan po yung isa sa kasama ko nung nakaraan. Ay, pasensya na. Magkamukha kasi kayong dalawa kaya ako nalilito. Ay, kumusta na? Napansin ko yung warehouse nyo. May mga makina na sa loob. Simula na ba kayo? Huminga ng malalim ang binatang si Nathan at sabay silang napatingin sa bahay nila nang marinig na sumigaw si Mang Ronald. Tatay ko po yun. Gigil na naman. Naiinis siya kasi ang hirap makahanap ng mga tao na tatao sa warehouse eh. Kahit na taasan namin ng sahod, walang pumapatos. Hindi ko nga rin po alam kung anong problema eh. Lugar. Po? Yun ang problema. Lugar. Dahil ba nasa probinsya? Hindi. Dahil sa mismong kinalalagyan ng warehouse. Ano naman pong problema dun? Nasabi na ba sa iyo ng papa mo na ayaw talagang ibenta ng kapatid ko ang warehouse sa kanya? Wala naman pong nasabi. Teka, akala ko ba gustong ibenta ng kapatid mo ang warehouse kay Papa? Walang balak ang kapatid kong ibenta ang warehouse. Gusto na lang niya sana na abandonahin. Ang kaso nga, nagkasakit siya. Tapos itong papa mo, pinilit siya ng pinilit. Sinabihan na siya ng kuya na hindi nga maganda ang pwesto. Pero itong papa mo ang mapilit. Desperado na siya sa warehouse. Tinamad na yatang humanap ng iba. At saka siguro kaya nagpumilit ang papa mo. Kasi malapit dito ang bahay ninyo. Ibig sabihin, pinilit lang talaga ni Papa ang kapatid nyo? Oo. Ginamit na lang din ng kapatid ko kasi kailangan niya ang perang pampagamot. Ano ba kasing meron? Kapag sinabi ko ba sa iyo ay maniniwala ka? Sandaling nanahimik si Nathan. Nakatingin lang siya sa mukha na matandang si Pedring. Seryoso ang mukha nito. Bagay na nakakadagdag sa kurisidad ng binata. Interesado si Nathan kaya kahit medyo nawiwirduhan, itinuloy niya ang usapan. Sige po, sabihin niyo po. Padabog na bumukas ang kanilang pintuan at lumabas ang kanyang amang si Ronald. Nathan! Ano ba ginagawa mo dyan sa labas? Sa halip na tinutulungan mo kami mag-isip nakikipagkwentuhan ka ba dyan? Napakawalang kwenta mo. Oo na po, papasok na ako. Wala talaga kayong pinipiling pagkakataon no? Anong sabi mo? Nakita niyo naman pong may kinakausap ako, sinisigaw-sigawan niyo ako ng ganyan. Anong tingin niyo sa akin, bata? Ano ba naman kayo? Huminahon nga kayo. Etong awatin niyo si Papa. Lagi na lang tong galit sa akin kahit na wala naman akong ginagawang masama. Paano hindi magagalit sa'yo? Sumasakit na ang ulo ko kakaisip paano makakahanap ng mga tauhan sa factory. Ikaw naman tong petiks-petiks lang. Pasarap ka. Ikaw pa naman ang panganay tapos hindi ka naman maasahan. Sinong gaganahan na tulungan ka? Kung lagi mong dinadaan sa init ang ulo mo. Kung lagi mong dinadaan sa init ang ulo lahat ng bagay. Ba't sumasagot ka pa talaga? Tama na kasi. Hindi niyo ba ako naririnig? Ikaw sabi mo yung panganay mo Kapag ako napuno dyan, sinasabi ko sa iyo, Josie. Pumasok ng matandang si Ronald sa loob ng bahay. Si Mang Pedring naman ay sumenyas na lang kay Nathan na aalis na. Hindi na tuloy nasabi na matanda kung ano man ang problema sa lugar na kinatitirikan ng warehouse. Kuya, kalma ka na. Ako na lang muna kakausap kay Papa. Ikaw naman din kasi sana, hindi mo na pinatulan. At kasalanan ko pa ngayon. Nagsalita lang naman ako kasi hindi ko na matiis yung trato niya sa akin May kausap ako Pinahiya niya ako. Tinrato niya akong parang bata sa harap ng kausap ko. Bakit parang kasalanan ko pa ngayon? Pinapalagpas ko na nga yung mga masasakit na salita na sinasabi niya sa akin Ngayon lang ako umalma kasi hindi na talaga tama. Bakit? Kasalanan ko bang walang gusto maging tauhan natin? Sino ba kasing nakaisip na pumunta rito? Ako ba? Kung sana hindi siya duwag na palagan ng mga kapatid niya, hindi naman tayo mapapadpas sa lugar na to. Di sana maayos ang buhay natin sa Maynila. At hindi ganitong nag-a-adjust na naman.
Hindi ko kasalanan na duwag siya, no? Sa akin lang siya matapang eh. At mas lalong hindi ko kasalanan kung bakit siya nahihirapan ngayon. Lahat na nangyayari ngayon dahil sa mga desisyon niya. Sinampal ni Aling Josie si Nathan. Dahil sa gulat, hindi na nakapagsalita pa ang binata. Lumabas na lang ito ng kanilang gate. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto niya lang magpakalayo-layo. Sandali! Uy! Wait lang, hintayin mo ako! Sa bilis ng lakad ni Nathan ay mabilis silang nakalayo sa bahay nila. Hindi na nila alam kung saan papunta ang daan na yon. Basta gusto lang maglakad ni Nathan. Uy, saan ka ba pupunta? Konti na lang pose ng ilaw dito. Sige na, bumalik ka na. Gusto ko mapag-isa. Mapag-isang pinagsasabi mo. Delikado na walang katao-tao. Walang dumadaan tapos ang dilim pa. Tumigil si Nathan at saka napakamot sa ulo. Bumuntong hininga na lamang ito. Nakakainis na kasi. Okay lang na mainis. Basta, sasamahan kita. Baka mamaya mapano ka pa rito. Alam mo naman na hindi tayo taga rito, di ba? Pasensya na. Hindi ko na rin talaga kaya yung ugali ng tatay natin eh. Hindi na nakakatuwa. Okay lang naman sa akin. Naintindihan ko naman yun eh. Kahit di naman ako, maiinis na rin. Kaya naman gusto mo ngayon? Tambay muna tayo? Pahangin? O ano? Pupunta muna ako sa factory. Mas masarap ang hangin dun. Ano, sasama ka ba? Oo naman Naglakad na lamang ang dalawa patungo sa kanilang factory. Hindi naman yung kalayuan. Pero sa dinaanan nila ay walang liwanag. Nasira ang ibang poste ng ilaw. Kaya naman kahit na hindi naman paniwalain ng dalawa sa mga nakakatakot na bagay, hindi nila maiwasang hindi mailang at matakot. Pakiramdam nila habang tinatahak nila ang daan, para bang mayroong mga matang nakabantay sa kanila. Kuya, balik na tayo. Natatakot ka, no? Hindi sakit na kasi ng paa ko eh. Sus, dahilan mo. Malapit na tayo. Nang matanong na nila ang factory ay medyo nabawasan na rin ang kanilang kaba. Maliwanag na roon dahil iniiwan talaga nilang bukas ang ilaw sa labas. Umupo na muna sila sa gilid. Dumukot ng sigarilyo si Nathan at saka lighter. Akala ko ba tumigil ka na sa ganyan? Nakaka-stress lately. Di ko maiwasan. Tigilan mo na yan, kuya. Alam mo namang nakakasama sa'yo yan eh. Ikaw ba? Wala ka bang kahit na anong bisyo? Wala. Boring nga buhay ko eh. Gusto mo turuan kita? Nang alin? Magbisyo. Si Raulo. Biro lang. Ha? Ano yun? Ang alin? Pakinggan mo mabuti. Ha? Oo nga no. Ganun yung narinig natin nung unang gabi, di ba? Hindi mapigilan ng dalawa na hanapin ang naririnig nila. Sa kakahanap nila, dinala sila ng kanilang mga paa sa malawak na kapatagan. Hindi yun kalayuan sa factory. Kaunting lakad lang ang ginawa nila. Maya-maya lang, muli nilang narinig ang humihiyaw. Pero sa pagkakataong yun, mas malakas at klaro na. Dito na nila napagtanto na parabang nagmumula ito sa ilalim ng lupa. Kuya, tama ba naririnig ko? Parang dyan sa ilalim ng lupa yan ang gagaling? Oo, parang dyan nga eh. Teka, may underground siguro dyan. May nakatira sa ilalim ng lupa? Tunnel? Baka mga rebelde yan. Ganun taguan nila eh. Mga rebelde? Ganun yung naririnig natin? Napatahimik sandali si Joren. Nagtindigan ng mga balahibo nito sa di nito matukoy na dahilan. Kung bumalik na lang kaya tayo sa atin? Oo, mabuti pa nga. Paalis na sana sila nang bigla nilang nakita na parang umangat ng bahagya ang lupa. Nanlalaki ang kanilang mga mata. Sa takot nila, hindi na nila hinintay pang lumabas ang kung ano man ang nasa ilalim nun. Mabilis na tumakbo ang dalawa pabalik. Hindi na sila lumingon pa.
Maya-maya lang ay nakarating na rin sila sa bahay nila. Hingal na hingal. Mababaka sa mukha nila ang takot. Pero minabuti na lamang nilang dalawa na hindi na lang sabihin sa pamilya nila. Alam kasi nilang mas lalo lang maiirita ang kanilang ama. Saan ba kayo galing? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Oh, wala po ma. Nagkatakutan lang kami ni kuya. Ito kasi si kuya, sabi niya may aswang daw. Ayun pala, bayawak lang yung nandun sa halamanan. Ay nako, huwag kayo magbibiro ng ganyan. Kapag narinig ng mga taga dito na nagsasabi kayong may aswang dito magagalit sila sa inyo. Ayaw na ayaw nila niyan kasi sinisira niyo yung imahe ng probinsyang ito. Sige po, sorry po ma. O sige na po, pupunta na ako sa kwarto ko. Anak, pasensya na kanina ha. Nadala lang ako ng emosyon ko. Tumango na lamang si Nathan at ngumiti ng papilit. Umakyat na lamang siya sa itaas. Agad naman siyang sinundan ng kapatid niyang si Joren. Tingin mo ya, ano kaya yun? Baliw ka, bakit ako tinatanong mo? Pakiramdam ko talaga may kakaiba dun eh. Alam ko na, kung tanungin natin si Mang Pedring bukas. Ha? Ano naman kinalaman ni Mang Pedring dun? Kanina kasi, bago kami nagkasagutan ni Papa, may sasabihin dapat si Mang Pedring sa akin. Tungkol yun sa dahilan kung bakit walang napatos sa hiring natin. Tingin ko talaga may something sa area natin dito. At tingin ko, may nalalaman tungkol dito si Mang Pedring. O sige, puntahan natin bukas. Total, wala naman tayong gagawin eh. Dahil sa pagkasabik, agad na natulog ang dalawa. Maaga silang nagising kinabukasan. Nagtaka ang kanilang ina kung saan sila pupunta. Maging ang tatay nilang si Ronald na nagbabasa ng dyaryo ay napatingin din. Sinabi na lamang ni Jory na hahanap sila ng paraan kung papaano makakakuha ng tao. Hindi naman na sila pinigilan ng kanilang ina. Tingin ko, dapat isama natin si Owen. Mahilig yun sa ganito eh. Wag na, ignorante yun. Baka sabihin niya pa kay Papa at Mama kung saan tayo nagpupunta. Tayo na lang. Sa halos patakbo na nilang lakad ay narating na rin nila ang factory. Pero dinaanan lang nila yon. Sinunod nila ang direksyong itinuro sa kanila ni Mang Pedring nung una nilang nakausap yon. Maya-maya pa, nakita na rin nila ang tulay. Pagdating nila roon, ay nakita na rin nila ang parang maliit na baryo. Merong kabahayan na magkakalayo. Kaunting lakad lang nila, natanaw na nila ang batang si Yang Yang na naglalaro sa bakuran. Nilapitan nila kagad yon. Yang Yang! Oh, ay ano pong ginagawa niyo dito? Nandyan ba yung lolo Pedring mo? Gusto sana namin makausap. Opo, nasa loob po siya. Sige po, pumasok po kayo. Ayun, maraming salamat ah. Pagpasok nila ng bakuran, ay saktong kakalabas lang din ni Mang Pedring. Tila alam na agad na matanda ang kanilang pakay. Naupo ito sa tabi nila at saka nagsalita. Interesado ka sa naudlot na sasabihin ko Nathan? Opo, Mang Pedring. Pwede bang ituloy niyo ngayon? Ngumiti ng pilit ang matanda at saka sandaling ininom ang tiyaan nito. Tumingin ito sa labas at sinimula ng pagsasalita. Ang lugar ang problema kaya wala kayong mahanap na tao na magtatrabaho para sa inyo. Alam kasi ng iba kung anong meron sa area na yon. Ano nga po? Huwag niyo na po kaming bitinin. Malapit sa dating warehouse na ngayon ay factory nyo na ang libingan ng mga aswang. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, kahit na hindi naman naniniwala ang dalawa sa mga aswang, nagtayuan ang kanilang mga balahibo. Pinagpawisan sila ng malamig. Mga aswang na namatay na lang nang hindi na ipapasa ang kanilang pagiging aswang sa mga kamag-anak nila. Matagal na silang nakahimlay doon. Ang sabi ng ibang matatanda na nauna sa akin sa lugar na ito, panahon pa raw ng mga Kastila. Ang mga katawan nila ay hindi naaagnas, hindi inuuod. Higit sa lahat,
hindi rin nabubulok. Yun ay dahil meron pa silang gustong gawin sa mundo na hindi nila nagawa noong nabubuhay pa sila. At yun nga ay ang pagpapamana ng kanilang pagiging aswang. Muli silang mabubuhay pagdating ng panahon. Kailangan nilang matapos ang hindi nila nagawa noon. Kapag hindi pa rin nila nagawa yun ngayon, maghahasik sila ng lagim. Ang mga tao ang pagbubuntungan nila. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Kitang-kita ang takot sa mukha ng magkapatid. Makailang ulit na ring napalunok ng laway dahil sa kaba. Bakit hindi man lang kayo nagtaka? Bakit hindi niyo ako kinontra? Kagaya ng inaasahan kong magiging tugon niyo na gaya na lang ng hindi naman totoo ang aswang. Gawa-gawa lang ng tao ang aswang. Panakot lang yan sa mga bata. Bakit nga ba? May nalaman siguro kayo, ano? Sa totoo niyan, Mang Pedring, nung gabing nandito kami, nakarinig kami ng kakaibang hiyaw. Hanggang sa natuklasan namin na nanggagaling ang hiyaw na yon sa ilalim ng lupa, sa malawak na kapatagan na malapit sa factory namin. At hindi lang po yan. Kagabi, narinig na naman po namin. Nang puntahan namin, nakita namin na parang umangat yung lupa dun. Munti ka nang mabitiwan ni Mang Pedring ang hawak-hawak nitong tasa. Bumakas na rin sa mukha ng matandang lalaki ang kakaibang takot. Bakit po ganyan ang reaksyon ninyo? Totoo ba ang sinasabi ninyo? Opo, hindi po kami nagsisinungaling. Kung totoo ang sinasabi ninyo, baka wala ng bisa ang ritual na ginawa ko maraming taon na ang nakalilipas. Dali, sumama kayo sa akin. Kailangan kong makita ang lupa. Nagmamadali silang naglakad patungo sa malawak na kapatagan. Pagdating nila, nakita nilang parang may bungkal ng lupa roon. Narinig nilang napamura si Mang Pedring. Hindi ito maaari. Bakit po? Ano po bang nangyari? Sabihin niyo sa amin. Bumago na ang isang aswang na kung tawagin ay Amalanhig. Ang mga aswang na namatay na muling nabuhay. Hindi ito maganda. Mamayang gabi, baka bumangon na rin ang iba pa. Kailangan ko magsagawa ng panibagong ritual. Kung hindi, makakapaghasik sila ng kasamaan. Nathan, kailangan mo kausapin ang ama mo. Kailangan niyo nang umalis dito sa lalong madaling panahon. Kung hindi kayo aalis, maaari kayong mapahamak. Sa oras na makabago na ang mga Amalanhig, hahanapin nila ang mga kamag-anak nila. At kapag hindi nila yon natagpuan, kailangan na dating maganda. Tayong mga tao ang sisisihin nila at pagbubuntungan nila. Tingnan nyo, lumapit kayo. Kabaong ng aswang ang nasa ilalim. Silipin nyo. Marami pa yan kung bubungkalin ito. Pero bakit ba kasi nagkaroon pa ng libingan ng mga aswang dito? Kainis naman oh. Matagal na yan dyan. Hindi ko sila magalaw-galaw noon. Hindi rin pwedeng sunugin. Ang sabi sa akin ng tatay ko, kapag ginalaw ang bangkay nila, mas mapapadali ang kanilang pagkabuhay. Ano po paraan para mapatay sila? Ang espada na kung tawagin ay Urka. Po? Urka? Espada yon ng mga sinaunang babae rito sa probinsya natin. Mga Amazon na sila. Ang problema, hindi ko alam kung saan matatagpuan yon. Kung hindi natin makita ang espadang yon, anong mangyayari? Wala nang ibang paraan para mapaslang sila kung hindi yun lang. Utya talagang buhay to. Hindi ko pa nga tapos yung problema ko kay Papa. Dadagdag pa ito. Problema ngayon, paano natin makukumbinsi si Papa na umalis na tayo rito at iwan tong negosyo natin? Kailangan nyo siyang pilitin. Kung hindi, baka ubusin nila ang dugo ninyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi na rin sila ng bahay. Nasaktuan nilang may kinakausap sa call ang kanilang ama. Nakaupo lang sila sa sala. Hindi nila alam kung papaano tiyempo. Hindi sila mapakali. Napansin na sila ng bunso nilang si Owen.
Lumapit ito sa kanila at nagtanong. Pareho ba kayo nagtatae? Kanina pa kayo di mapakali. May banyo naman. Tingnan niyo mga sarili niyo, oh. Pawis na pawis. Di naman mainit. Hoy, kung wala ka masasabing maganda, pwede ba huwag mo kaming guluhin? Lo, kayong dalawa lang ba magkapatid? Pansin ko talaga, lagi kayong magkasama tapos lagi niyo akong iniiwan. Galit ba kayo sa akin? Eh paano? Lagi kang nasa kwarto mo. Laro ka ng laro sa cellphone mo. Hindi naman siguro mahirap maggaya, di ba? Kaya ko naman tumigil muna di ba? Please Owen, hayaan mo na muna kami mag-isip pwede ba? Kailangan namin makausap si Papa at kailangan namin siyang makumbinsi. Kasi kung hindi… Kasi kung hindi mamamatay tayong lahat. Nagkatinginan si Nathan at Joren. Nagtataka sila sa sinabi ng kanilang kapatid. Pagtingin nila sa mukha nito, alam nilang meron na rin itong nalalaman. Sinundan ko kayo kanina, pagkatapos nyo. Ako naman ang kumausap dun sa matanda. Sinabi niya rin lahat sa akin. Kung ganon, huwag ka na munang maingay ha. Nabuelo pa kami kung papaano sasabihin kay Papa. Eh di ngayon naniniwala na kayo sa akin. Una, tama ka na. Abi? Naglagay na ako kanina sa bakuran natin ng tig-isang bawang. Sabi sa internet, bawang daw mabisang pangontra sa aswang. Hinaan mo nga yung busis mo. Ano pang sensei, sasabihin din naman natin sa kanila. Naku, ang kulit mo Owen. Ilang beses ka bang inirin ni Mama? Hay, ang iingay niyo dyan. Ano ba pinag-uusapan niyo dyan ha? Baka mamaya ay magkapikunan pa kayo dyan. Malilintikan na kayo sa akin, sinasabi ko sa inyo. Hindi malaman ng tatlo kung paano nila sasabihin sa kanilang ama ang kanilang mga natuklasan. Nakikita pa lang nila ang iritadong mukha ng ama nila ay nagdadalawang isip na sila. Lalong-lalo na si Nathan. Alam naman kasi niya na mas malabo pa sa sabaw ng pusit, maniniwala sa kanya ang kanyang ama. Kahit kailan naman kasi, hindi niya naranasan na mapakinggan ito. Kaya naman, ipinaubayan na niya sa dalawa niyang kapatid ang tungkol dito. Pero maging ang dalawa ay wala rin namang lakas ng loob. Natapos na lang ang pakikipag-usap ni Mang Ronald sa call ay wala pa rin silang masabi. Tikom pa rin ang kanilang mga bibig. Sa pag-aalinlangan nila, hindi nila nababantayan ang oras. Inabot na sila ng tanghali. Lumagpas na ang pananghalian at ngayon, 2 oras na lang ay kakagat na ang dilim. Nasa iisang silid ang tatlo habang nagtatalo kung sino ba talaga sa kanila ang magsasalita para sa kanilang ama. Ikaw na kasi magsabi kay kuya, ikaw ang panganay Gumagamit ka ba talaga ng utak mo? Kailan mo ba kami nakita ni Papa na nagkasundo? Ibig sabihin lang nun, hindi siya maniniwala sa akin. Puro ka kasi online game kaya yung utak mo hirap ng gumana kesa naman ako, tingin mo maniniwala sa akin yon? Oo, paborito ka nun Pinagsasabi mo. Paborito ka naman talaga nun Hindi mo ba napapansin? Laging kaming dalawa lang ni Jordan ang napapagalitan, samantalang ikaw, kahit ang dami mo ng katangahan na nagagawa sa buhay mo, ayos na ayos ka lang. Ano ba talagang problema mo sa akin, kuya? Sa akin mo lagi binubunton yung galit mo. Kasalanan ko ba kung hindi ka talaga paborito ni Papa? Uy, umigil na nga kayo. Manahimik na kayo. Kung hindi nyo kayang sabihin kay Papa, ako na lang magsasabi. Para kayong tanga. Tayo na nga lang magkakapatid hindi pa tayo magkasundo. Alam niyong nasa alanganin ng lagay natin dito dahil nga sa mga aswang na yun. Kaya dapat magkaisa tayo. Sige na, pasensya na. Eto kasi. Lumapit na tayo kay Papa. Wala na magsasalita Ako na lang ang kakausap sa kanya. Anong oras na? Mag-alas 6 na. Sabi ni Mang Pedring, gabi babangon yung mga nasa libingan ng mga aswang. Sabay-sabay silang lumabas ng silid. Pagkababa nila sa sala, nakita nilang kalmado na ang kanilang ama habang may sinusulat sa malaking notebook. Lumapit silang tatlo. Napatigil naman ng kanilang ama at tumingin sa kanila. Ano? May nahanap ba kayong papasok sa factory natin? Pa, tungkol dyan, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Kung makakabuti yan sa negosyo natin, bakit hindi mo sabihin kaagad? Ang totoo niyan pa,
Hindi po ito makakabuti sa negosyo natin eh. Eh di makakasama yan. Yan ang bang punto ng pag-uusap na to? Kaligtasan nating lahat pa. Yun ang gusto kong sabihin. Teka nga, ano ba sinasabi mo? Ang gulo-gulo mo eh. Diretsahin mo nga ako. May kaaway na naman ba tayo rito? Pa, kailangan na nating umalis sa lugar na ito ngayon din. Simulan na natin mag-impake at bumalik na lang tayo sa Maynila. Doon, safe tayo kahit kaaway natin ng mga kamag-anak natin. Nasisira ka na ba ng ulo? Nahahawa ka na dyan kay Nathan eh. Kakasama mo sa taong yan. Oh, ako na naman ang nakita. Pa, pakinggan mo ako. Itong sasabihin ko para sa kapakanan ng pamilya natin. Pa, may mga aswang dito sa area na ito. Nakalibing sila at unti-unti na silang nabubuhay ulit. Kapag hindi nila nahanap ang mga kamag-anak nila, tayo mga tao ang pagbubuntungan nila. Mga amalanhigang tawag sa mga aswang na yon. Mababangis sila pa. Kapag hindi tayo umalis dito, mayayari tayong lahat. Mamamatay. Manahimik ka nga! Sa galit ng kanilang ama, ay naibato nito ang ballpen at ang sinusulatan nitong notebook sa kanila. Tila nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Joren. Parang kakaunti na lang, masasapak na nito ang binata kahit yun pa ang paborito nitong anak. Joren, tinatarantado mo ba ako? Pa, nagsasabi ako na Sagutin mo ako! Tinatarantado mo ba ako? Pa, hindi. Eh yun naman pala eh. Ano itong pinagsasabi mo ha? Anong nangyayari sa utak mo? Ano na naman bang pinagsasabi sa iyo ng kuya mo? At bakit yan mga lumalabas sa bibig mo parang siraulo? Pinagsasabi mong aswang. Nakatira ka ba ha? Hindi normal na sinasabi ng isang tao yan eh. Kung hindi ka kumbinsido, sasamahan ka namin doon sa sinasabi naming libingan ng mga aswang. Makikita mo rin yung bungkal na lupa kung saan bumaunang... Isang malakas na sampal ang natanggap ni Joren mula sa kanyang ama. Nagulat si Nathan at Owen. Hindi nila inakala na magagawang sakta ni Mang Ronald ang pinakapaborito niyang anak. Agad namang inawat ni Nathan ang kanyang ama. Hinila si Joren palayo at siya ang humarap dito. Kung hindi mo kayang paniwalaan ang sinasabi ni Joren, huwag ka na lang manakit. Yun na lang ang maganda mong magagawa para sa anak mong walang ibang inisip kundi tulungan ka. Sa sinabing yun ni Nathan ay natameme ang kanilang ama. Tila sinampal ito ng mga salita. Dahil wala rin naman silang mapapala sa pakikipag-usap sa matanda, lumabas na lamang sila ng bahay. Naisipan nilang puntahan na lamang si Mang Pedring habang meron pa silang oras. Ilang minuto na lang ay sasapit na ang 6:00. Nang marating nila ang bahay ni Mang Pedring, kita nilang may mga inihahanda ng gamit ang maglolo. Nang akalain nilang aalis na ang mga yon, ay agad silang lumapit. Mang Pedring, aalis na ba kayo? May alam ba kayong mapupuntahan na medyo ligtas? Hindi kami aalis. Nagahanda kami ng apo ko sa posibilidad na pag-atake ng mga amalanhig mamayang gabi. Lalabanan yung mga aswang? Yun ang kailangan namin gawin. Bilang isang dating albularyo, tungkulin ko pa rin na protektahan ng mga tao laban sa kanila. Sumama na lang po kayo sa amin, Mang Pedring. Meron kami sasakyan. Aalis tayo ngayong gabi bago pa sila makabangon lahat. Hindi ako maaaring umalis. Hindi ko maaaring iwan ang lugar na ito. Dahil ako lang ang nag-iisang magtatanggol dito. Isa pa, kasalanan ko kung bakit sila bumabangon ngayon. Masyado kong naging kampante. Akala ko'y hindi darating ang araw na ito, kaya iniwan ko ang pag-aalbularyo. Ngayong nagbabalik na sila, kailangan kong itama ang pagkakamaling nagawa ko. Paano niyo sila lalabanan? Dalawa lang kayo, matanda ka pa. Bata naman tong si Yang Yang. Ako na ang bahala roon. Basta kayong magpamilya, kayo ang dapat umalis. Madadamay pa kayo sa sumpa ng lugar na ito. Sige na, maganda na kayo. Iandaan nyo na ang pag-alis ninyo. Kapag sumapit na ang dilim, hindi na natin alam kung kailan sila pupunta sa atin. Kaya mas mainam nang umalis kayo kaagad.
Nagmamadali silang bumalik ng kanilang bahay. Sinabi na nila sa kanilang ina ang tungkol sa mga nangyayari, ngunit kahit si Aling Josie ay hindi rin kumbinsido. Kahit na naniniwala naman ito sa mga aswang, hindi ito basta-basta naniniwala kung sabi-sabi lang. Kaya nagagalit sa inyong ama ninyo eh. Puro kayo kalokohan. Ma, hindi kami gumagawa ng kalokohan. Totoo ang sinasabi sa amin. Mula doon sa kwento naming naririnig namin na may nahiyaw, hanggang doon sa libingan ng aswang ay totoo. Walang imbento doon. Bakit bang hirap niyong maniwala sa mga anak ninyo? Kailan ba kayo maniniwala? Kapag may namatay na sa atin? Mama, ikaw na lang ang pag-asa namin para makumbinsi si Papa na umalis tayo ngayon. Ilang minuto na lang gabi na. Sumasapit na ang gabi. Wala na tayong oras. Mama, ako na ito si Owen, yung anak niyong hindi marunong magsinungaling mula bata pa. Ngayon sinasabi ko sa inyo, totoong sinasabi nila kuya. Bumuntong hininga ang kanilang ina. Medyo naging kalmado na rin ito. Hindi pa man ito 100% kumbinsido, pero sinubukan na nitong pakinggan ang sinasabi ng tatlong binata. Oo na. Sabihin na natin totoo ang sinasabi ninyo. Pero anong gagawin natin sa ama ninyo? Iwan na natin. Uy kuya, huwag kang nga magsalita ng ganyan. Alam kong may sama ka ng loob sa kanya pero tatay pa rin natin siya, no? Parte siya ng pamilya natin. Siya ang haligi. Oo, tatay nga natin siya. At ang isang ama, mas uunahing isipin ang kaligtasan ng pamilya kaysa sa negosyo niya. Tingnan mo nga kung anong ginagawa niya. Walang pakialam. Umalis pa ng bahay. Inuna ang negosyo at hindi naniniwala sa atin. Ngayon, siya ba ang ama na gusto mong isama natin? Na gusto mong hintayin natin na pumayag? Pero kung totoo nga sinasabi ninyo, mapapahamak ang papa nyo. Wala na tayong magagawa kung ayaw niyang sumama. Sinasabi mo bang okay lang na mamatay si papa basta makatakas tayo? Tanga ka talaga no? Tingin mo sa akin sobrang masamang tao. Hindi ko sinasabing ayos lang na mamatay siya. Kahit na ayoko sa kanya, ayoko rin naman na mabawasan tayo ng isa. Pero ang gusto kong puntuhin, hindi tayo pwedeng mamatay lahat. Ang kailangan natin, mabuhay. Ma, sang-ayon ako kay kuya. Wala namang balak si Papa na makinig eh. Kung hihintayin pa natin siyang pumayag, baka maabutan na tayo ng mga amalanhig dito. Ang lapit lang nila mula rito sa bahay natin. Pero hindi ko kayang mawala ang papa ninyo. Ano bang mahirap intindihin doon? Kung gusto niyo makaligtas, sige na, mauna na kayo. Sasamahan ko ang papa niyo rito. Ma, huwag kang tatanga-tanga. Uy kuya, bunganga mo si mama yan. Tama na. Walang patutunguhan ang usapan natin kung magtatalo tayo. Sige na, may naisip akong paraan. Sandali silang huminahon. Napapailamos na lang si Nathan sa kanyang mukha sa sobrang stress. Kuya, Owen, pumunta kayo mamaya sa libingan ng mga aswang. Magbantay kayo ron. Ako naman, susubukan kong kumbinsihin si Papa. Kapag hindi siya pumayag, ako nang bahalang gumawa ng paraan. Basta kapag nakita niyong may mga bumangon doon, tawagan niyo kagad ako ha. Ako nang bahala kay Papa. Bumalik kayo kagad at sumakay ng van. Aalis tayo kagad. Tumango-tango na lamang si Nathan at Owen. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na rin ang matandang si Ronald. Si Nathan at Owen naman ay pumunta na rin sa libingan ng mga aswang. Nakaupo lamang ang dalawa sa di kalayuan. Hawak-hawak nila ang isang malaking flashlight. Kuya, sorry kanina. Sige na, okay lang. Anong sige? Hindi ka ba magsosorry sa akin? Di sorry. Hirap sa yung taas din ng pride mo eh. Kahit alam mo namang may nagawa kang mali, mahirap bang magpakumbaba kuya? Hoy, wag mo ko simulan ha, nagbabantay tayo. Ngayon ko na sasabihin to, baka hindi mo pa to marinig kapag ako yung namatay mamaya. Alam kong nahihirapan ka sa ginagawa sa iyo ni Papa. Pero wag mong idamay ang ibang tao sa sama ng loob mo, lalo na ako. Wala naman akong kasalanan sa iyo eh, di ba? Kanina binastos mo pa si Mama. Nagbabago na ugali mo kasi dahil dyan sa sama ng loob mo. Hindi ka naman dating ganyan eh. Oo, naiintindihan ka naman namin dahil di kayo okay ni Papa. Pero kuya, ikaw ang pangalawang haligi ng tahanan natin. Kailangan mo maging maayos. Hindi ka ba nahihiya kay Kuya Joren?
Parang mas matanda pa siya sa'yo eh. Wala kang alam kaya huwag kang magsalita, pwede ba? Yun ang problema. Wala akong alam. Wala kaming alam. Kasi alam mo kung bakit? Kahit kailan, hindi mo naman kami pinagkatiwalaan na pakinggan ang hinaing mo eh. Hindi ka nagsasabi ng problema mo. Kaya kami nanguhula. Kuya, maikli lang ang buhay. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Kung ayaw sa'yo ni Papa, bahala siya sa buhay niya. Basta kaming tatlo, gusto ka namin. At wala kaming sama ng loob sa'yo kahit na ang sungit mo lagi. Lalo na sa akin na wala namang ginagawang masama. Bumuntong hininga na lamang si Nathan. Nakaramdam siya ng kaunting konsensya sa kanyang kalooban. Hindi niya inaasahan na gano'n na pala ka-mature ang pag-iisip ni Owen. Ano? Magkakaayos ba tayo o hindi? Baka mamaya, ito na pala ang uling pagkakataon na makakausap mo ako. Hindi natin alam. Malay mo, mamatay o Sige na, sorry na. Sorry na. Kung ikaw na pagbubuntunan ko. Sorry. Paano ba naman kasi naiinggit ako sa'yo? Ikaw kasi, paborito ka. Kayo ni Joren. Ako, hindi. Kami? Paborito? Akala mo lang. Wala ka talagang alam kuya eh, no? Pero hayaan mo na. Isipin na lang natin na walang paborito sa atin. Ang isipin natin kung paano mas titibay ang samahan nating tatlo. Tayo na lang. Uy, ano yun? Nanlalaki ang mga mata nilang dalawa nang makarinig sila ng mga hiyaw na nagmumula sa ilalim ng lupa. Nakita na rin nilang tila umaangat ang lupa na parabang anumang oras ay may babangon na mula roon. Sa sobrang pagkawindang ay sandali pa nilang minasdan yon. Hanggang sa nakita na lang nilang may lumalabas ng kamay sa lupa. Nasundan pa yon sa kabilang parte. Uy, kuya! Tawagan mo si Kuya Joren, bilis! Nagmamadaling kinontak ni Nathan ang binatang si Joren at agad din namang yung nakasagot sa kanyang tawag. Joren, bumabango na sila! Nadapa pa si Owen nang simulan na nilang tumakbo. Binalikan nito ni Nathan at saka hinila paalis. Pagdating nila sa bahay, naabutan nilang nakikipagtalo pa si Aling Josie kay Mang Ronald. Talagang ayaw makinig sa kanila na matandang lalaki. Kaya naman napilitan na si Jory na gawin ang binabalak niya. Sorry ah. Ha? Bigla na lamang siniko ni Joren sa batok ang kanyang ama. Dahil dito ay agad na nawalan ng malay si Mang Ronald. Diyos ko ka! Anong ginawa mo sa papa mo? Natutunan ko sa kaibigan kong criminology. Shape yan. Mamaya magigising din kagad si Papa. Owen, tulungan mo ako magbuhat. Kuya Nathan, ikaw na bahala sa dalawang maleta na yan ha. Nandyan na lahat ng mga mahalaga nating gamit. Inila na ni Nathan ang dalawang maleta at saka lumabas na rin sila ng bahay. Nang papasok na sana sila sa sasakyan nang mapansin ni Nathan na flat ang gulong nila. Wisit, flat yung dalawang gulong sa harap. Kakapalit lang namin ni Papa ng gulong nung nakaraan ah. Kuya Joren, flat nga. May butas ba to? May sumabutahe sa atin. Ano na? Hindi na ba tayo makakaalis? Balik sa bahay, balik! Wala tayong masasakyan. Wala silang pagpipilian ng mga oras na yon. Pumasok na lang sila ulit sa kanilang bahay at isinara ang lahat ng pinto at bintana. Sa sala lang sila lahat tumambay. May mga hawak na rin silang tubo at itak. Noong mga sandaling yon ay hindi mapakali ang kalooban nila. Lalo na't naririnig na nila ang sunod-sunod na hiyaw ng mga aswang. Pambira, pinatulog ko pa si Papa. Hindi rin naman pala tayo makakaalis. Pero sino naman kayang siraulong magpa-flat ng gulong natin? Wala na tayong magagawa dyan. Ituon na lang natin ang atensyon natin sa mga paparating na aswang. Maya-maya lang, sigurado kong nandito na sila. Makalipas pa ang isang oras, naging tahimik lang ang mga sandali. Pero kahit na wala pang nangyayari, hindi naman naging kampante ang magkapatid. Nakasilip sila sa siwang ng bintana. At kung minsan ay tumitingin-tingin din sila sa itaas. Balita, wala pa rin ba? Ewan ko kay Owen, siya yung nasa itaas eh. Umakyat si Nathan sa ikalawang palapag.
naabutan niyang nakatulala si Owen habang nakatingin sa malayo. Nang idako rin ni Nathan ang kanyang tingin doon, nakita na niya ang mga aswang na mabagal na gumagapang. Tuwid ang mga bintino na parang hindi kayang itupi. Diretso lang din ang lakad ng mga yon. Kuya, tingin ko, ayan na sila. Tulungan mo ako dali! Dali! Harangan natin tong balkonahin ng cabinet para di sila makapasok. Pinagtulungan nilang iusog ang cabinet. Pagkatapos ay agad na rin silang bumaba sa sala. Nang sabihin na nila ang tungkol sa mga paparating na aswang, tila nanlambot ang kanilang ina. Ang kanilang ama naman ay walang kamalay-malay. Masarap ang tulog nito sa sofa. Owen, dali mo si Mama sa stockroom natin, dali! Kami na muna ni Jory ng bahala rito. Sigurado ba kayo? Oo, ang mahalaga si Mama. Protekta mo si Mama. Pumwesto na sa pintuan ng binatang si Nathan at Joren. Mga ilang sandali lang, nakarinig na lang sila ng mga angil. Nang sumilip sila ulit, nakita nila ang tila mga bangkay na muling nabuhay. Nakakapanayo ng balihibo ang kanilang mga itsura. Dahil sa kaba, pinagpapawisan ng malamig ang dalawa. Lalong humigpit ang hawak nila sa tubo at itak. Huminga sila ng malalim hanggang sa napadistansya sila sa pintuan nang makita nilang kumalubog na yon. Pagtingin nila sa bintana, nakita nilang binabangga-bangga yun ng mga amalanhig. Bumuebuelo ng malayo ang mga yon at pinagbabangga ng mga aswang ng sariling muka na parabang hindi man lang nasasaktan. Nakita sila ng isang amalanhig sa bintana. Lumapit yon sa kanila pero hindi naman nakapasok sa bintana. Hindi naman kasi nakakatayo ang mga yon. Napansin nilang gumagapang lang talaga ang mga amalanhig. Kuya, mukhang di sila nakakatayo. Pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Ang sabi ni Mang Pedring, mabilis ang mga amalanhig kahit na gumagapang lang sila. Hindi na malaman ng dalawa kung anong kanilang gagawin. Lalo na nang makita nilang parang malapit nang masira ang kandado ng pintuan. Maya-maya pa, bigla na lamang nagising ang matandang si Ronald. Nagtataka itong bumangon nang makitang may hawak na itak at tubo ang dalawa. Narinig din ito ang mga nilalang sa loob. Ano bang nangyayari? Pa, pumunta ka ng stockroom. Nandun sila Mama at Owen. Ano ba kasing nangyayari? Sino bang mga nasa labas? Gusto mo bang mamatay? Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka sa amin. Nandito na yung mga nilalang na ayaw mong paniwalaan. Sumilip sandali si Mang Ronald sa bintana. Maging ito ay napangangan na lamang nang makita ang mga nakakatakot na nilalang. Walang ano-ano, agad itong pumunta sa stockroom. Naiwan ang magkapatid doon. Iharang natin ng sopa! Wisit! Wala na silang nagawa nang masira na ng mga amalanhig ang pintuan. Bumungad na sa kanila ang mga nakadapang aswang. Amoy na amoy nila ang nabubulok nitong katawan. Nakakasulasok, nakakadagdag pa sa kanilang kilabot ang inilalabas na amoy nito. Manda ka na! Mabilis yan! Biglang gumapang ang isang aswang palapit sa kanila. Pinalo naman yun kaagad ni Nathan ang hawak niyang tubo. Napatigil lang yon, pero wala namang nangyari. Sabay-sabay na sana silang lulusobin ng mga amalanhig nang marinig nilang nagbagsakan ng mga aswang sa labas. Nakita nila roon ang isang babaeng may hawak na espada na kulay berde ang talim. Sa isang iglap lang, napaslang na ng babae mga aswang sa labas. Walang kahirap-hirap, ni hindi man lang nagalusan ng dalaga. Pumasok yun sa loob ng bahay at hinilalang palabas ang mga napatay nitong aswang. Pagkatapos, lumapit yun sa dalawang binata para kausapin. Wala bang nasaktan ng nasugatan sa inyo? Wala naman. Maraming salamat sa ginawa mo Pero sino ka? Anong pangalan mo? Ohana ang pangalan ko. Galing sa pamilya ng Amazona. Ako na lang ang natitirang tagatugis ng mga amalanhig sa probinsyang ito. May mga kasama pa ba kayo? Kailangan na nating umalis dito. Teka, hindi pa ba tapos ang problema natin? Napatay mo na yung mga aswang Mali kayo ng pagkakaintindi. Kahit ang matandang nakausap ninyo ay wala ring alam sa lawak ng libingan nila.
Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang inaasahan na mangyayari ito. Dahil alam ko, marami sila. Sa likuran ng bahay na ito, kaunting lakad lang, may makikita kayong malaking puno at dun sa paligid nun, puro libingan na ng aswang. Isang buong kagubatan. Anak ng tupa. Ano ba ang gagawin natin para matalo sila? Sa pamamagitan nitong espadang urka, kaya ko silang patayin, pero mag-isa lang ako. Nahihirapan ako kung sabay-sabay sila. Isa pa, kailangan kong ilikas sa mga taong nandito. Uunahin ko ang kaligtasan niyo bago ko sila labanan. Biglang lumabas na sila Mang Ronald sa stockroom. Nagtataka pa itong tumingin sa dalaga. Nang sabihin ni Nathan na kailangan na nilang iwan ang lugar na yon, umandar na naman ang pagiging makitid ng utak nito. Ang dali-dali lang sa iyong sabihin na iwan ang bahay at negosyo natin. Palibasa, wala ka namang inambag sa mga to kahit konti. Anong tingin mo? Madali ko lang naipunta ang mga ito? Ano bang mas mahalaga sa iyo pa? Yung mga ari-arian mo o ang pamilya mo? Mamili ka nga. Aba, talagang sinusubukan mo akong mamili ka. Kailangan namin marinig ang sagot mo. Uulitin ko. Pamilya o negosyo? Mamili ka! Ronald naman, huwag ka na magmatigas. Sumama ka na sa amin. Ang negosyo, kaya nating simulan ulit yan. Ang pera, napaghihirapan yan. Pwedeng kitain uli yan. Pero ang buhay, mawawala. Hindi mo na may babalik kahit magsikap ka pa. Kung hindi ka sasagot, iiwan ka na talaga namin dito. Kailangan na nating umalis. Nararamdaman kong bumabangon na rin ang ibang amalanhig. Eh di umalis na kayo! Seryoso ka ba pa? Hindi mo ba naiisip na mapapahama ka rito? Hindi ko kayang iwan na lang ang pinaghirapan ko ng ilang taon. Hayaan niyo na lang ako rito. Ronaldo naman, mas pinili mo pa talaga ang negosyo mo kaysa sa amin ng mga anak mo. Dahil ang negosyo na yon ang nagsalba sa atin noon. Pero hindi tayo kayang isalba niyan ngayon. Idilat mo ang mga mata mo. Huwag kayong bulag. Pa, sumama ka na sa amin. Kung hindi ka sasama, mapipilitan ako ulit gawin ang ginawa ko sa iyo kanina. Pa, sige na. Balikan na lang natin ang negosyo natin kapag naging maayos na ang lahat. Bumuntong hininga ang matandang lalaki. Hindi na ito nagmatigas pa. Nanahimik na lamang ito at hinayaan na lang na akayin siya ng kanyang asawa. Palabas na sana sila ng pinto nang biglang may isang lalaki na bigla na lang dumating. May hawak yung baril. Pinagbababaril sila sa harapan. Buti na lang ay nakadapa sila kagad. Walang yaka, matanda ka! Nilaka ba ka? Ang sabi mo 1 linggo lang makakabalik agad ng inutang mong pera. Pero ngayon, wala pa! Dahil sa'yo, nalugi rin ang negosyo ko! Sinong lalaking yan? Nautagan ko para pondohan ang paghahanap ng trabahador. Hindi ko naman alam na ganyan pala siya kasira ulo. Pinagbababaril pa sila ng lalaki. Pero bigla na lang lumabas ang babaeng si Ohana. Naglakad ito palapit sa lalaki. Hindi yung tinatabla ng bala kahit direktang nakatutok na sa kanya ang baril. Iha, ano bang ginagawa mo? Hindi siya tinatamaan. May sa demonyo yata ang babaeng yan eh. Hindi, dahil yan sa espadang hawak niya. Nakalapit ang dalaga sa lalaking may baril. Walang kahirap-hirap nitong inagaw ang baril at saka itinapon sa malayo. Binigwasan ni Ohana ang lalaki at sinuntok ng malakas. Nakatulog ang lalaki. Nawindang naman ng buong pamilya sa kanilang nakita. Wala na ba kayong reserbang gulong para magamit itong sasakyan ninyo? Wala na. Yan na lang eh. Siguro, siya yung nagpasingaw ng gulong natin. Wala tayong magagawa. Lalakarin lang natin ang daan paalis. Hindi ba delikado? Baka bigla na lang may aswang na umatake sa atin. Mas delikado sa bahay ninyo. Ang bahay ninyo ang una nilang pupuntahan kapag bumangon na sila. Sumunod kayo sa akin. Walang hiwalay kahit na anong mangyari. Sinimulan nila ang paglalakad. Nasa gilid lamang sila ng kalsada. Kahit na may kasama na silang Amazona na maaaring makapagligtas sa kanila, hindi pa rin maiwasan ni Nathan na hindi kabahan. Nag-aalala siya para sa kanyang mga magulang. Lalong-lalo na ang kanyang ina na hindi naman sanay sa mga tensyonadong sitwasyon.
Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa warehouse. Lalapit na sana sila roon na makita nila ang isang amalanhig na nasa gilid. Pagtingin nito sa kanila, agad itong gumapang ng mabilis. Pero walang kahirap-hirap lang itong tinaga ni Uhana sa leeg. Kapag hinabol kayo ng amalanhig, umakyat lang kayo sa lugar na medyo mataas. Hindi na nila kayo maaabot. Hindi sila marunong gumapang pataas. Hindi rin sila marunong tumayo. Pumasok na muna sila sa factory. Hindi sila makaalis dahil bigla na lang nanlambot ang kanilang ina. Inatake na naman ito ng sakit nito. Yung gamot ni Mama. Nasa maleta, di ba? Naiwan sa van yung maleta. Pambihira. Sige na, dito lang kayo. Babalik ako. Kukunin ko yung gamot ni Mama. Susama na ako. Hindi, ako na. Ikaw na lang makasikaso kay Mama. Ikaw yung marunong eh. O sige, mag-ingat kayo ah. Sandali. Bakit miss? Dali niyo ito. Inabot ng babaeng isang maliit na supot ng telang itim. May lamang itong mga maliliit na bato sa loob. Para saan to? Matapang ang amoy niyan para sa mga aswang. Kapag dala niyo yan, mas maamoy nila yan kaysa sa inyo. Makakatulong yan para hindi nila kayo kagad makita o maramdaman kapag nagtatago kayo. Sige, maraming salamat. Dala ang itak ay lumabas na rin ng factory ang magkapatid. Aminadong kabadong-kabado sila noong mga sandaling yon. Hindi nila sigurado kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga sandaling yon. Ang tanging alam lang nila, kailangan nilang mabuhay para sa kanilang ina. Bilisan mo! Ang bagal mo eh! Kuya, naririnig ko na sila. Mukhang ang dami na nila. Kaya nga bilisan mo eh! May oras pa tayo. Hindi naman agad sila gagala sa lugar natin. Maghanap pa yan sila ng mga kamag-anak nila. Sa bilis ng takbo ng dalawa, narating na rin nila ang kanilang bahay. Sa harapan nito ay naroon ang van na kaagad din naman nilang pinasok. Kinalkal nila ang maleta. Nasa pinakailalim pa nakalagay ang gamot kaya medyo natagalan pa sila. Bilisan mo, Owen! Ang dilim-dilim eh. Basta nakalagay na sa pouch yun. Ito na. Lalabas na sana sila sa van nang bigla nilang makita sa loob ng bahay nila na merong amalanhig. Nagmamadali silang pumasok ng van. Marahan nilang isinara ang sliding door para hindi sila makalika ng ingay. Naku po, nandito na sila. Yumuko sila nung mga sandaling yon. Kahit nakulob sa loob ng van, ay naririnig pa rin nila ang malalakas na angin ng mga aswang sa labas. Mabuti na lang talaga ay binigyan sila ni Uhana ng pangontra. Kung hindi, baka kanina pa sila naamoy ng mga aswang. Dumagungdong ang kanilang dibdib. Hindi nila mapigilan ang kaba na kanilang mararamdaman. Nanginginig ang kamay ni Owen dahil sa takot. Pero hinawakan lang ito ni Nathan para makalma ito. Marahang sumilip si Nathan sa bintana. Hindi na nila nakikita ang mga aswang dahil nakadapa ang mga yon. Kaya naman hindi sila nagpakampante. Hanggat naririnig pa nila ang mga angil nilang tila gutom na gutom, hindi sila maaaring lumabas ng sasakyan na yon. Anong gagawin natin? Kailangan na nating umalis. Kailangan na ni Mama ang gamot. Nag-isip ng maigi ang binata. Pinakiramdaman niya kung nasaan ang mga aswang. Nang malaman niyang nakapalibot ang mga amalanhig sa sasakyan, may naisip siyang paraan. Isang paraan na maglalagay sa kanya sa panganib. Anong gagawin mo, kuya? Bakit mo binubuksan ang bintana? Akit ako sa taas para malaman ko kung nasaan sila. Ganito ang gagawin natin. Babato ko ng kahit na anong bagay palayo para malaman ko kung gaano sila kabilis. Magpapahabol ako. Ha? Baliw ka ba? Sinabi na nga ni Ma'am Pedring kung gaano sila kabilis. Magpapahabol ka pa? Wala tayong choice. Kapag di natin to ginawa, si Mama naman ang malalagay sa alanganin. Sige na, aakyat na ako. Kapag nakita mong nagbato na ako ng bagay, ihanda mo sarili mo kasi tatakbo ako pasalungat sa direksyon na dadaanan mo paalis. Kuya, baka mapano ka. Wala na bang ibang paraan? Wala na. Ito na lang. Umakyat na si Nathan sa bubungan ng van. Medyo kinakabahan siya nang maramdaman siya ng mga yon. Makailang ulit na pinagbababangga ng mga aswang ang sasakyan. Doon niya nakumpirma na talagang hindi nakakatayo ang mga amalanhig. Ang kukulit nyo ah!
Hinubad ni Nathan ang kanyang tsinelas at binato sa bandang harapan ng sasakyan. Gumapang na mabilis ang mga aswang patungo sa tsinelas. Natansya niya kung gaano kabilis ang mga yon. Aba, mabilis talaga. Pero kung mas bibilisan ko, kakayanin ko silang lagpasan. Owen, naririnig mo ba ako? Oo kuya, naririnig kita. Sa pangalawang hagis ko ng tsinelas, lalabas ka na. Tatakbo na rin ako pasalungat. Huminga ng malalim si Nathan. Hinagis niya ang tsinelas sa gilid. Sabay agad siyang tumalon pababa ng van. Hoy, mga aswang! Nandito ako! Sabay-sabay na lumingon ang mga yon. Sinamantala na ni Owen ang pagkakataon para makaalis siya. Habang si Nathan naman, mas binilisan ng kanyang pagtakbo. Parang wala nang bukas kung kumaripas ang lalaki. Paglingon niya, nakita niyang ang bibilis din ng mga alamanhig. Parang mga gagamba kung gumapang. Buti na lang ay nakahanap agad si Nathan ng maaakyatan. Merong mga nakatambak na sako ng buhangin sa gilid. Dali-dali siyang pumunta sa taas nun. Habang ang mga amalanhig naman ay binabangga-bangga lang ang sako. Hindi makakyat at puro angin lamang ang nagawa. Samantalang nakapagpahinga ang binata, pero hindi pa siya ligtas sa mga sandaling yon. Alam niya na hindi siya lulubayan ng mga aswang, kaya wala siyang kasiguraduhan kung makakaalis pa ba siya sa kanyang kinalalagyan. Pambirang buhay to. Ano, di nyo na ako iiwan? Di bale, nakarating na naman siguro si Owen kay mama. Yun naman ang mahalaga eh. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si Nathan. Nakatayo lamang siya roon at habang tumatagal, nakakaramdam na rin siya ng ngalay. Kinakabahan na siya. Pakiramdam niya ay matutumba siya kapag tumagal pa siya nakatayo roon. Lumingon-lingon ang binata. Naghahanap siya ng malilipatan, pero wala siyang makita. Tanging malinis na kalsada lang ang naroon. Naalintikan na talaga. Mawawala na sana ng pag-asa ang binata nang biglang may bumato ng gasera sa mga amalanhig. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga aswang. Nagpulasan ang mga yon. Dali! Bumaba ka dyan! Nandito kami, bilis! Nakita niya ang maglulong Pedring at Yang. Hindi na siya nagsayang ng oras. Bumaba siya at kumaripas ng takbo palapit sa dalawa. Nang makalis na sila roon, nagtago sila pansamantala sa gilid. Hindi sila namamatay sa apoy, pero iritado sila sa ganon. Nawawala sila sa wisyo. Maraming salamat po. Buti na lang dumating kayo. Kung hindi, baka hindi na ako nakaalis doon. Kinailangan kasi namin maghiwalay ng kapatid ko eh. Nasa factory sila ngayon. Hindi lang ang mga yan ang problema natin. Ano pong ibig niyo sabihin? May isa sa mga amalanhig ang may kakaibang kakayahan. Nakakatayo siya at merong isip na parang gaya ng sa tao. Alam kong kasama niyo na ang Amazonang may dala ng espada ng urka. Pero hindi ko alam kung kakayanin niya ang sinasabi kong yon. Pero halika, puntahan natin ang mga kasama mo. Iikot lang tayo sa kabila. Madilim ang daan na tinatahak nila Nathan. Noong mga sandaling yun ay naririnig pa nila ang mga hiyawan ng mga aswang. Hindi matigil ang pagtindigan ng mga balahibo ni Nathan. Pakiramdam niya, nagkalat na sa buong lugar ang mga aswang. Makalipas lang ang halos 15 minutos, natanaw na rin niya ang factory. Nagmamadali silang makalapit doon. Pero ang inabutan lang nila ay si Owen at Joren pati na rin ang babaeng si Ohana. Nasaan sila mama at papa? May napadaan na truck ng gulay kanina. Isinama na namin sila ron. Bakit hindi pa kayo sumabay sa kanila? Hindi ka namin kayang iwan niya. Diyos ko naman oh. O siya, isipin na lang natin kung paano natin haharapin ang mga aswang. Ikaw pala ang Amazon ang nangangalaga sa espada ng urka. Anong pangalan mo, Iha? Ohana ang pangalan ko. Ang huling tagapangalaga ng espadang urka. Hindi na nagdalawang isip pa ang matandang si Pedring. Kinuwento na rin ito ang tungkol sa isang namumukod tanging aswang na may kakayahang mag-isip ng gaya ng sa tao. Kahit ang babaeng si Ohana ay nabigla rin. Pero hindi ito makikita ng kahit na kaunting takot. Sa halip,
mas lalo pa itong ginanahan. Kung ganon, mas magagamit ko pala ang tunay kong kahusayan. Mawalang galag na pero alam mo na ba kung papaano gamitin ang tunay na lakas ng urka? Opo, matagal ko na itong inaral. Napatango na lamang si Mang Pedring. May tiwala naman ito kay Uhana. Pero nababahala lang talaga ito sa pwedeng mangyari. Lahat sila ay walang ideya kung gaano nga ba talaga kalakas ang kanilang kakalabanin. Pwede na kayong sumabay kung sakaling may mapadaan ulit na truck. Kakayanin ko ng kalabanin ng mga amalanhig. Pati na rin ang namumukod tanging aswang. Hindi, sasama kami sa laban. Wala kayong magagawa. Hindi naman namamatay ang mga amalanhig kahit na anong gawin nyo. Tanging espadang ito lang ang makakapaslang sa kanila. Gusto pa rin naming makatulong. Bahala kayo. Basta ako, nagsabi na ako. Kung sakaling ikamatay nyo ang pakikipaglaban sa mga amalanhig, wala na akong kasalanan doon. Eh di kung ganun isa-isay na natin ang mga kalaban natin. Kasama si Yang Yang? Oo, marunong yan. Pag po kayong mag-alala sa akin, magaling po akong magtirador. Napangisi na lamang si Nathan. Ilang sandali pa, lumabas na rin sila ng factory. Ang planong pagtakas ay nauwi na lang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naiisip kasi ni Nathan na sukli ang din ang ginagawang pagliligtas sa kanila ni Mang Pedring at ng babaeng si Ohana. Habang naglalakad sila, narinig nilang tila paparating na ang mga aswang. Winasiwas agad ni Ohana ang kanyang espada. Muntikan pang matamaan si Owen, buti na lang ay nahila ito ni Joren. Ayan na sila. Mahigpit na ang hawak ni Nathan sa itak. Ganon din naman ang dalawa niyang kapatid. Nang lumusob na ang mga amalanhig, itunoon nila ng maigi ang kanilang atensyon sa pakikipaglaban. Kahit na anong gawin nilang pagtaga nila sa katawan ng mga nilalang, wala namang nangyayari. Bumabangon at bumabangon lang ang mga yon. Hindi nga natin sila mapapatay. Nagpapagod lang tayo eh. Sige lang, laban lang! Aksidenteng tinamaan ni Nathan sa ulo ang isang aswang. Nagtaka sila nang bigla itong mangisay at biglang hindi na gumalaw. Dahil dito, nadiskubre nilang namamatay pala talaga ang mga amalanhig. Basta kailangan lamang sa ulo ito tatamaan. Alam niyo na kung paano pumatay ng amalanhig ha? Yun ang gawin natin! Napangiti si Joren at Owen. Dahil doon, tila lumakas na ang loob ng dalawa niyang kapatid. Habang si Mang Pedring at Uhana naman ay sige lang ng pakikipaglaban. Makalipas nga lang ng ilang minuto, nakabulagta na ang mga aswang nakaharap nila. Pero batid nilang hindi pa raw nagtatapos ang lahat. Dahil habang naririnig nila ang mga humihiyaw sa paligid, ibig sabihin lang nito ay may mga bumabangon ulit mula sa hukay. Pambira, dating nasa sementeryo ba ang mga aswang na to? Parang wala pa yata sa kalahati na babawas natin eh. Dati itong baryo ng mga aswang at ang mismong lugar na ito ang nagsisilbi nilang libingan. Kaya naman asahan nating mas marami pang aswang ang makakaharap natin. Kaya dapat ay nakahanda lang kayo. Nararamdaman ko na sila. Mas marami sila kumpara sa una. Bumilid na muna kayong lahat. Gustong gusto mo talagang suluin ang spotlight eh no? Hindi ako nagpapasikat. Gagawin ko ito para kakaunti na lang agad ang haharapin natin. Bumilid na muna kayo kung gusto niyo pang mabuhay. Sundin na lang natin ang gusto niyang mangyari. Alam niya kung ano ang mas makabubuti. Nagtago sila sa makapal na halamanan. Nakasilip lang sila ng bahagya kay Ohana habang nakatayo sa gitna ng kalsada. Malakas talaga pakiramdam ko na hindi rin pangkaraniwan itong babaeng to. Bakit? Lumilipad ba siya? May superpowers ba siya? Isa siyang Amazona. Wala siya sa mga sinasabi niya. Pero malakas ang pangangatawan niya. Dahilan kaya siya lang ang may kakayahang makagamit ng espada ng urka. Natigilan na kanilang pagbubulungan nang marinig nilang umaangil na ang mga aswang. Nakita nilang gumagapang na ang mga yon palapit sa dalaga. Maya-maya pa, parang mga gagambang umatake ang mga yon. Sa pagkakataong ito, nakita na nila ang tunay na husay ng dalaga.
Parang sumasayaw-sayaw lang ito habang winawasiwas ang kanyang espada. Bawat hataw ng dalaga nangingisay ang mga aswang. Hindi makatama ang mga amalanhig. Manghang-mangha naman ang magkakapatid. Para kasi silang nanunood ng isang pelikula. Grabe, totoo ba itong nakikita ko? Nakakahanga talaga. Hindi tumigil ang babae sa pakikipagpatayan sa mga aswang. Habang tumatagal, natatambak lang ang mga bangkay ng mga amalanhig. Patuloy lang ang dalaga na parabang hindi napapagod. Iharap niyo sa akin ang tumatayong pinuno ninyo. Nang sabihin niyo ni Uhana, natigilan ng ibang aswang. Nagtaka si Mang Pedring dahil yun ang una niyang nakita ang mga amalanhig na nag-aalinlangan. Pero hindi pa rin pinalagpas ni Uhana ang mga natira. Pinagpapapas lang niya ang mga yon at saka lumabas na rin sila Nathan sa kanilang pinagtataguan. Paano sila makakapagsumbong sa pinuno nila pinaslang yun na silang lahat? Ayos ka rin no? Manong, alam mo ba kung saan ang sentro ng libingan nila? Hindi. Ang alam ko lang na libingan ay ang matagal ko nang binabantayan. Hindi ko nga inaasahan na mas marami pa palang libingan ang nandito. Napailing na lamang ang babaeng si Uhana. Kung matatagpuan lang kasi sana nila agad ang sentro ng libingan, mahahanap nila agad ang pinuno ng mga aswang. Yun ang dapat unahin nilang paslangin dahil yun daw di umano ang pinakamahirap kalaban. Unahin na lang muna natin itong mga amalanhig bago tayo tumuloy doon sa pinakabos nila. Ama, huwag tayong magmadali. Kung gusto mo, magpahinga ka na muna. Kami na muna ang bahalang umarap sa mga aswang. Hindi ako magpapahinga. Hindi naman ako napagod Kailangan natin magpatuloy. Bago pa makalayo ang mga amalanhig, kailangan na natin silang patayin. Mas maraming buhay ang mapapahamak kapag nakalabas sila ng lugar na ito. Wala silang sinayang na oras ng mga sandaling yon. Naglakad na sila para hanapin pa ang ibang aswang. Bawat madadaanan nilang mga aswang ay agad nilang napapaslang. Pero mag-iisang oras na nilang ginagawa yon. Hindi naman nila nakikita ang kanilang hinahanap. Tumigil sila sandali sa gilid. Pinagpahinga nila si Mang Pedring dahil hinihingal na. Bumuntong hininga na lamang si Nathan. Nililibutan nila ang buong area. Marami na rin silang napatay. Pero nanatili pa rin marami ang mga aswang na naririnig nila. Sinabi ko naman sa inyo, mapapagod lang kayo kung sasama kayo sa akin. Sobrang dami pa nila. Tingin ko, wala pa tayo sa kalahati ng bilang nila. Wala pa sa kalahati? Diyos ko naman Patawarin niyo ako. Hindi ko rin talaga inaasahan. Sa tagal ko na rito, ngayon ko lang din nalaman na malawak pala talaga ang libingan. Hindi ko alam na marami pala sila sa inaakala ko. Huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo. Dahil sa inyo, kaya kahit papano nakapaganda kami. Siguro, wrong timing lang talaga ang pagdating namin dito. Dapat pala, bago namin binili ang warehouse at ang bahay, inalam pala talaga namin muna kung anong meron sa area. Nandiyan na naman sila. Eto na naman tayo. Kumpara kanina, kakaunti na lang ang mga amalanhig na dumating. Pero merong nararamdaman na kakaibang dalaga. Pakiramdam niya ay parang may maling nangyayari. Hindi niya maipaliwanag. Kaunti lang pala Kayang-kaya na namin to. Sandali. O bakit? May problema ba? Manong, nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Ang malakas na presensya. Mukhang ayan na nga siya. Kahit na hindi pa nakikita ng magkakapatid ang tinutukoy na matanda, otomatikong nagtindigan ang kanilang mga balahibo. Nanlamig ang kanilang palad. Ganun na ganun ang kanilang nararamdaman nung unang pagkakataon na nakita nila ang mga aswang. Anong ibig sabihin nito? Ang pinuno ng mga amalanhig ay narito na. Joren, Owen, gumilid na muna kayo. Isaban niyo si Yang Yang. Ha? Sige na! Oo na, eto na nga. Ako nang bahala sa pinuno. Kayo na sa mga tauhan. Tumangon na lamang si Nathan at Mang Pedring. Aminadong sa mga sandaling ito ay pinangungunahan na siya ng kaba.
Wala naman kasi talaga siyang alam sa pakikipagpatayan sa mga aswang at mas lalong wala siyang alam kung papaanong haharapin ang pinuno ng mga yon. Sumama lang siya roon para patunayan na kaya niya rin makatulong. Nakita nila ang namumukod-tanging matangkad na aswang. Naglalakad ng gaya ng sa tao. Pero ang mukha nito ay naaagnas na. Inuuod na rin ang ibang parte ng katawan. Tumigil yon sa paglalakad. Tumindig lang din sa gitna ng kalsada. Maya-maya lang sumenyas na ito sa mga amalanhig. Gumapang na naman ng mabilis sa mga yon. Tila ganado at maliksi ang mga aswang sa pagkakataong yon. Para bang nagpapasikat ang mga ito sa kanilang pinuno. Nang magsimula na ang laban, naramdaman agad ni Nathan ang pagiging tagilid nila sa laban. Nasugatan na siya, hindi pa man tumatagal ang laban. Kaya naman, sumama na rin sa kanila si Joren at Owen. Sabi ko sa gilid lang kayo, di ba? Huwag ka nga ma-pride. Sugatan ka na nga, oh. Kaya ko pa naman eh. Ikaw oo, pero si Mang Pedring hinihingal na. Ay, nakakapagod. Sa likod na muna kayo. Umabante pa si Ohana at sinalubong pa nito ang ibang amalanhig na paparating. Muli nitong hinagupit ng malakas ang espada nito. Marami ang tinamaan at bumulagta at ang iba ay nagtalsikan pa. Akala ko ba walang powers tong babaeng to? Gigil na lumusob ang mga aswang. Katakataka na napapansin nila tila nagbabago na ang kakayahan ng mga amalanhig. Kinakaya na ng mga yon na makatalon. Palagay nila dahil yon sa presensya ng kanilang pinuno. Hoy! O bakit? Sa likod mo! Humarang si Joren kay Owen. Si Joren ang tinamaan ng kalmot ng isang amalanhig. Buti na lang ay hindi naman yon kalaliman. Umayos ka nga! Mapapahama ka pa sa ginagawa mo eh. Sorry ya, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Malayo naman to sa bituka eh. Nang makarecover ay muli silang nagdikit-dikit. Naubos na pala ni Ohana ang mga aswang. Ang natitira na lang ay ang pinakamalakas na amalanhig na nakatayo pa rin doon. Ikaw, alam kong naiintindihan mo ko. Ibabalik na kita sa hukay ngayong gabi. Wala silang natanggap na tugon mula sa nilalang na yon. Pero nakaramdam na lang sila ng malakas na presensya na parang nagpapasikip ng kanilang dibdib. Kinabahan ng tatlong magkakapatid. Kahit na si Mang Pedring ay bigla na lang ding mas hiningal. Humanda kayo. Hindi na tayo bubuhayin kaya... Ha? Biglang umangil ng malakas ang aswang. Tumalon ito patungo sa kanila. Nagpulasa naman sila dahil doon. Tanging si Ohana lang natira sa gitna. Sinubukan ni Ohana na tagain ng espada ang aswang na yon pero nahawakan nito ang kamay niya. Binalibag lang siya nito ng walang kahirap-hirap. Tinapakan pa ang kanang braso niya. Napasigaw ang dalaga sa sobrang sakit. Parang merong nabali sa buto nito. Nang makakuha ng pagkakataon ay dumistansya na muna si Ohana. Napangangan na lamang sila Nathan sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na ganun kabangis ang nilalang na yon. Bigla itong umangil ng malakas. At sa lakas nito ay naapektuhan ang pandinig nila. Nakaramdam din sila ng pagkahilo maliban na lang sa dalaga. Wala akong naririnig. Ano? Sinong kinikilig, Owen? Oh? Nabigi tayo sa angil ng nilalang na ito. Ang sakit sa tenga. Nang idako nila ulit ang tingin kay Ohana, nakita nilang binubugbog na yon ng pinunong amalanhig. Oh, ano gagawin mo, Mang Pedring? Ha? Hindi pa rin kita marinig. Ang sabi niya, anong gagawin mo? Bakit ka lalapit doon? Delikado! Kailangan nating tulungan ng Amazona. Kung wala tayong gagawin, mamamatay siya at tayo na ang susunod. Lakas loob na umabante ang matandang lalaki. May kinuha ito sa tagiliran, isang punyal na kulay ginto. Walang pagdadalawang isip na ipinukol ni Mang Pedring ang punyal na siya namang tumama sa batok ng aswang. Dahil sa ginawa niya, napukaw niya ang atensyon ng kalaban nila. Ala, yari na! Naglalakad na patungo sa kanila ang aswang, pero ang batang si Yang Yang naman ang tumira doon.
Gamit ang tirador, tinamaan ni Yang Yang sa mata ang nilalang. Umangil na naman ng malakas ang aswang na yon. Galit na galit ito. Nasa aktong ang bata naman ang pag-iinitan nito nang makabangon na si Uhana. Tumakbo itong parang walang nangyari. Tiniga niya ang pinunong amalanhig sa likuran. Napunta naman ang atensyon nito sa dalaga. Nakuha na ni Nathan ang strategiya dahil sa ginawa ng tatlo. Kaya naman agad niya itong sinabi sa mga kasama niya habang nakikipaglaban si Uhana. Kailangan nating guluhin ang utak niya. Aagawin natin ang aagawin ng atensyon niya hanggang sa hindi na niya malaman kung sinong aatakihin niya. Magandang ideya yan! Si Nathan naman ang nagtangkang lumapit. Pero napalingon sa kanya ang nilalang. Tumakbo ito patungo sa kanya. Buti na lang ay nakatunog si Uhana. Tinaga niya ulit yon sa likuran. Nang babalik ito sa dalaga, si Owen naman ang umatake. Inulit-ulit nila ang ganoong estilo hanggang sa makita nilang tila bumabagal na ang galaw ng kanilang kalaban. Buong akala nila ay magtutuloy-tuloy yun hanggang sa yun ay tuluyan nilang matalo. Pero nagkamali sila ng akala dahil nung mga sandaling yon, nabasa na ng aswang ang kanilang ginagawa. Tila kinabisado pala nito ang estratehiya nila. Kaya nang gawin nila ulit yon, nadakma na ng aswang ang lalaking si Nathan. Nagulat sila nang kalmutin ito ng aswang. Naisalag ni Nathan ang kanyang braso kaya yun ang nasugatan sa kanya. Kuya! Lumayo kayo! Nabasa niya ang ginagawa natin! Agad nilang sinunod ang babaeng si Uhana. Noong mga sandaling yon, nakita nilang tila ngumiti ang aswang sa kanila. Kinabahan si Mang Pedring. Nakikita niyang tila unti-unting nagiging kapantay ng tao ang paraan ng pag-iisip nito. Habang tumatagal, natututo siya. Hindi na tayo pwede magsayang ng oras. Tatapusin ko na ang isang to! Itataas na sana ni Uhana ang espada sa ere para ilabas ang kahuli-hulihan niyang alas na galing sa espada, pero agad namang siyang inatake ng aswang na yon. Tumilapon na naman ang dalaga, pero kahit ilang beses itong tumama sa kung saan-saan, patuloy pa rin itong nakakatayo. Sa isip-isip ni Nathan, ganun pala talaga kalakas ang katawan ng isang Amazona. Lamog na ang katawan ni Uhana at bali-bali na rin ang kabilang braso niya. Nasa malayo pa ang espada nito, kaya sa mga pagkakataong yun, walang magawa ang dalaga. Kaya naman, kahit na nabubuhay na naman ang takot sa sistema ng magkakapatid, hindi sila nagdalawang isip na tulungan si Uhana. Sabay-sabay silang umatake. Pinagtatataga nila ang aswang. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila matamaan ang ulo nito. Hinawi lang sila ng malakas ng nilalang. Talagang si Uhana ang gustong unahin nitong paslangin. Tumalsik si Nathan malapit sa espada ng babae. Habang nakahiga, nakita ni Nathan na parang may umiilaw sa hawakan ng espada. Hindi niya alam kung anong meron doon, pero pakiramdam niya kailangan makuha ng dalaga ang espada niya. Kaya naman naisip agad niya na damputin yun. Huwag mong damputin! Pero hindi siya nakinig kay Uhana. Dinampot niya rin ang espada ng urka. Agad na naramdaman ni Nathan ang tila kuryente na dumadaloy doon. Lingid kasi sa kaalaman nila na hindi maaaring hawakan ng iba ang sandatang yon. Pero kahit na ganoon, tiniis ni Nathan ang kuryenteng nararamdaman niya. Nabuhat niya pa rin yon at saka inihagis kay Uhana. Agad namang natumba sa lupa ang binata. Nakakaramdam siya ng pagkahilo. Pero masaya siya dahil nakita niyang tila bumalik ang dating lakas ni Uhana dahil sa ginawa niya. Nawalan siya ng malay. Nagising na lang siya nang maramdaman ng pagyugyog. Madilim pa rin at nasa likuran na siya ni Owen. Pasan-pasan siya. Tumatakbo sila sa kagubatan. Teka, bakit tayo tumatakbo? Pinatakas na tayo ni Uhana. Ha? Bakit? Akala ko ba lumakas na siya ulit? Lumakas na din yung aswang, kuya. Habang tumatagal ang laban nila, parang lalo siyang natututo. Yung maglolo, nasaan? Anong nangyari sa kanila? Tumakbo na rin sila, Palis. Yun ang utos ni Ohana. Kapag di tayo umalis doon, lahat tayo mamamatay.
Hindi magagamit ni Johanna yung yung espada niya. Yung powers ba yun? Kasi hindi siya makapalag. Nakukonsensya si Nathan noong mga sandaling yon. Naaawa siya kay Johanna pero wala rin naman siyang magawa. Ang pagtakas ang pinakamagandang paraan para hindi sila maubos. Mga ilang sandali lang, bigla na lang pinulikat ang paa ni Owen. Tumumba silang dalawa ni Nathan. Oh, ayos lang ba kayo? Yung paa ko, namumulikat. Ayan, ayos na ba? Huwag mo akong bitbitin. Kaya ko na maglakad. Dumito na muna kayo. Sobrang layo na rin natin sa kanila. Hingal na hingal si Owen habang si Jory naman ay tinalian ng tela ang sugat ni Nathan. Hindi natin siya dapat iniwan. Kailangan niya tayo. Kuya, kung nakita mo lang yung pagpapalit ng anyo ng kalaban natin, baka matay ka pa sa kaba. Hindi na biro yung kalaban natin. Walang magawa si Johanna. Hindi siya pinagpapahinga ng aswang na yun. Inilayo rin sa kanya yung espada niya. Ito na lang ang tanging paraan para makaligtas tayo, kuya. Isa pa, naghihintay na si Papa at Mama sa atin. Kung ano man ang magiging kapalaran ni Johanna sa kamay ng nilalang na yun, kailangan na lang natin tanggapin yun. Ginawa niya talaga yun para iligtas tayo. Huminga na lamang ng malalim si Nathan. Kung siya lang kasi ang masusunod, hindi niya iiwanan ng dalaga. Pero iniisip na lang niya ang mga magulang nila. Ilang sandali lang, narinig nilang humihiyaw ng malakas ang aswang. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nun. Nagdulot ito ng pangamba sa kanila. Pangamba na baka sa pagkakataon na yon ay wala na ang dalaga. Tumayo si Nathan. Hindi niya mapigilan ng sarili niya na di mag-alala. Uy, ang kulit mo naman eh. Kapag bumalik ka, masasayang yung sakripisyo na ginawa niya para sa atin. Umayos ka nga! Kuya naman, makinig ka naman sa amin. Hindi, Anong hindi? Yan ka na naman eh. hindi tayo dapat nandito. Takbo! Oh? Takbo na! Nararamdaman kong papunta na rito yung aswang! Ano? Bilis na! Hindi maintindihan ni Nathan ang kanyang sarili sa mga sandaling yon. Kahit kasi alam niyang malayo pa, nararamdaman niya ang presensya ng aswang na patungo sa direksyon nila. Sa tingin niya, dahil sa kuryente na tinamo niya sa espada, kaya niya nararanasan ng ganon. Noong mga pagkakataong yon, kinabahan na naman ang magkakapatid. Napatigil sila sa pagtakbo nang mapagtantong wala na pala silang madaraanan. Sa ibang sabi, dead end na pala yon. Napalunok ng laway ang magkakapatid. Hindi nila namalayan na sumuot na pala sila sa mga magkakatabing puno. Dito! Dito tayo! Pumasok sila sa malaking ugat ng puno. Kahit ang magpahinga ay tinitipid nila para lang hindi sila marinig ng nilalang. Makalipas lang ang halos 2 minuto, nakita na rin nila ang aswang. Wala na itong isang kamay. Medyo iika-ika na rin. Pero kita pa rin nila na medyo malakas pa rin ito. Umaangil ang aswang. Inaamoy-amoy sila. Buti na lang, dala-dala pa rin nila ang binigay sa kanila ni Johanna. Dahilan para hindi malaman ng aswang na yon kung saan sila nagtatago. Maya-maya pa, naramdaman nilang tila may tumatakbo. Mabibilis ang mga yabag ng paa. Bigla na lamang lumabas ang babaeng si Johanna mula sa dilim. Lumundag to ng mataas habang hawak-hawak ang espada ng urka. Tinaga ng dalaga ang aswang. Nakailag yon kaya sa balikat lang ito tinamaan. Lalong humanga si Nathan sa dalaga. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, buhay na buhay pa rin ang katawan nito. Para bang hindi man lang nakakaramdam ng bugbog. Isang bagay na alam nilang hindi normal na nangyayari sa isang babae. Hindi mo ako matatakasan. Kahit na magpalit ka pa ng anyo ng ilang beses, hindi mo ako matatakasan. Umangil na naman ng malakas ang aswang. Natawa na lamang si Owen nang biglang pumiyok yun at naubo. Dahil narinig sila ng aswang, napalingon yun sa kanilang pinagtataguan. Nagmamadaling gumapang ang mabangis na nilalang patungo sa kanila. Pero agad namang nakaresponde ang dalaga. Hindi na ito nagsayang pa ng pagkakataon. Itinalak niya ang espada sa tiyan ng aswang. Nang hugutin niya ang sandata ay napaatras yun.
Pambirang nila lang yan oh. Hindi ba mamamatay yan? Bakit kayo lumabas? Gigewang-gewang ang aswang, pero kinakaya pa rin itong makatayo. Hindi pa rin ito nagpapatinag. Maging si Uhana ay nagtataka na rin kung papaanong nabubuhay pa rin yon. Tapusin na kita! Humanda ka! Itinaas na ng dalaga ang espada sa ere. Biglang nagkaroon ng malakas na liwanag na nagmumula roon. Sa lakas ng liwanag, wala nang makita pa ang tatlong magkakapatid. Masyado silang nasilaw. Narinig na lamang nila ang huling hiyaw ng aswang. Nang mawala ang liwanag, nakita nila ang ulo ng nilalang sa laban. Gumagalaw-galaw pa ang katawan nito, pero kalaunan ay bumagsak na rin. Tapos na ba? Tapos na ang problema natin? Humarap sa kanila ang dalaga. Medyo bigla na lamang yung nawala ng malay. Buti na lang ay nasalo ito ni Nathan. Uy! Gising! Dumilat sandali ang dalaga. Napangiti na lang ito at saka muling pumikit. Nang matapos ang labanan na yon, inuwi na muna nila ang dalaga sa kanilang bahay. Kasama na rin nila si Mang Pedring noon. Ginamot na matanda ang mga sugat nila. Pero mas inasikaso nito si Uhana dahil mas grabe ang pagkakabugbog ng katawan nito. Ano nangyari sa mga natitirang amalanhig? Kusa na lang silang mamamatay. Namatay na rin kasi ang tinuturing nilang Panginoon. Buti naman kung ganon. Akala ko mapapasubok pa tayo eh. Ang ingay nyo. Nagpapahinga yung tao eh oh. Nang dumilat si Uhana, napangiti na lang ito sa kanila. Susubukan pa sana nitong tumayo pero masyadong masakit ang katawan nito. Tapos na ang laban. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Nilamog ang buo mong katawan. Maraming salamat sa katatagan ninyo. Mga tunay kayong lalaki. Masaya akong kayo ang nakasama ko sa laban na ito. Makalipas lang ang ilang araw, naging maayos na rin ang pakiramdam ni Ohana. Gustuhin man itong manatili pero kailangan itong umuwi sa baryo nila para ibalita ang nangyari. Kumuhay na lamang ang dalaga habang papalayo ito. Uy, si Kuya! Type mo no? Ha? Pinagsasabi mo dyan? Huwag ka na magkaila. Alata naman sa'yo eh. Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang lumapit sa kanila ang ama nilang si Ronald. Iba ang aura nito. Wala ang imahe ng kasungitan sa mukha nito. Mga anak, alam kong marami akong nagawang mali sa inyo. Marami akong pagkukulang. Lalong-lalo na sa iyo, Nathan. Sana patawarin mo ako kung hindi ko ba lang inisip ang nararamdaman mo. Patawarin mo ako kung pinaramdam ko sa iyong wala kang halaga. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para maging ama mo. Babawi ako sa lahat ng mga nagawa ko. Pa, Diyos nga nakakapagpatawad. Ako pa kayang tao lang. Niyakap ni Nathan ang kanyang ama. Wala na siyang sama ng loob dito. Nung makaligtas sila, balak na rin niyang kausapin ito at makipagbati. Gumaan ang pakiramdam ng binata. Pakiramdam niya buo na ulit ang kanyang pagkatao. Ngayong ayos na sila ng kanyang ama, mas magiging positibo na ang kanyang pananaw sa buhay. Nako, mas masarap ang pagyayakapan kung may lambanog. Pumasok si Mang Pedring sa bakuran nila at inilapag ang 2 galon ng lambanog. Napakamot na lamang sila sa ulo at natawa. Masaya ang kalooban ni Nathan nung sandaling yon. Kahit na hindi pa rin nila nasisimulan ng kanilang negosyo, ang mahalaga na lamang sa kanya ay ligtas at masaya ang kanyang pamilya. Wakas!